parang awa nyo na. Kayo na lang talagang pwede naming malapitan. Marami na kaming pinuntahang bahay pero ni isa. Walang tumulong sa amin. Hindi raw sila marunong. Pasok po kayo. Ako na po ang bahalang maglagay ng lunas sa anak nyo. Alam ko nagbibiro ka lang anak. Pero hindi ngayon ang tamang oras para magbiro. Hindi ba ako nagbibiro, Mama? Seryoso po ako sa sinabi ko. Gagamitin ko po ang anak nila. Hindi magagamot ang anak ko. Umalis na kayo. Pasensya na. Nagbibiro lamang siya. Hindi nga ako nagbibiro, Mama. Papasukan niyo na po sila. Ako na po ang bahala sa anak nila. Nahihibang ka na ba, Ravina? Narinig mo ba ang sarili mo? Paano mo magagamot ang batang yun? Gayong hindi ka naman marunong. Alam ko mababa ang tingin niya sa akin dahil munting bata lamang ako. Alam kong iniisip mo na hindi ko kayang gamutin ng batang to. Pero magtiwala naman kayo sa akin kahit ngayon lang. Hindi po ako magsasayang ng oras kung alam kong hindi ko kayang gawin ng isang bagay. Lumalala na ang pakiramdam ng anak ko. Maawa naman kayo. Payagan nyo na ang anak nyo. Naggamutin ang aking anak. Baka sakaling maagapan pa. Nay, si Adelia pala. Kasintahan ko po. Saan mo naman napulot ang babaeng yan? Nagdala ka pa talaga ng halimaw dito. Ilayo mo sa pamamahay ko ang babaeng yan, Adan. Bakit naman po, Nay? Hindi naman po halimaw si Adelia. Nagmamahalan po kami. Basta. Ayoko siyang maging manugang. Hindi ko siya matatanggap sa pamamahay natin. Nanlilisik ang mga mata ni Aling Budak habang nakatingin siya sa babaeng kasama ng anak niyang si Adan. Yun ang unang araw na nakilala niya ang nobya nito. Ngunit sa kanilang unang pagkikita, hindi kaagad nagustuhan ni Aling Budak si Adelia. Halos itakwil niya ito sa kanilang pamamahay. Ngunit patuloy na ipinaglalaban ni Adan ang relasyon nila ni Adelia. Sa kabila ng pagiging hadlang ni Aling Budak sa kanilang relasyon, pinairal pa rin nila Adan at Adelia ang bugso ng kanilang mga damdamin. Nagkakilala sila sa isang nayon, nang minsang napadpad doon si Adan upang maghanap ng halamang gamot para sa sakit ng tiyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkrus ang kanilang mga landas ni Adelia. Gandang-ganda siya sa dalaga ng masdan niya ang maamong mukha nito. Hindi maipapagkaila, maganda naman talaga si Adelia. Taglay niya ang mapupungay na mga mata, matangos na ilong, malapor sila ng kutis at magandang hulma ng mga labi. Mas lalo pang dumagdag sa kagandahan niya ang kanyang balingkinitang katawan. Agad na natamaan ng puso ni Adan sa isang iglap lamang. Nagkaroon siya ng interes sa dalaga. Hindi na ito nawala sa isip niya. Mula noon, araw-araw na siyang pumupunta sa kabilang nayon. Hindi na para maghanap ng halamang gamot, kundi ay upang makita si Adelia. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap, hanggang sa nahulog na rin ang loob ni Adelia. Nagkaroon ng lakas ng loob si Adan na ipagtapat sa dalaga ang kanyang nararamdaman. Hindi naman siya nabigo, dahil ganoon din ang nararamdaman ni Adelia. Hindi nagtagal, naging ganap din silang magkasintahan. Sinlalim ng tubig sa balon ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kaya naman, kahit hadlangin man sila ng mundo, paulit-ulit pa rin nilang pipiliin ang isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, nalaman ni Adelia na siya ay nagdadalang tao na. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama niya dahil sa wakas ay nagbunga rin ang kanilang pagmamahalan. Hindi na siya nagpapaligoy-ligoy pa. Agad niya itong ibanilita sa kanyang nobyo. Sa wakas, magkakaanak na rin tayo, Adelia. Pangako ko sa'yo, magiging mabuting ama ko. Niyakap ni Adan si Adelia, bunsod ng sobrang saya na nararamdaman niya. Sa kabilang dako, bigla namang sumimangot si Adelia. Tila ba naglaho ang kaligayahang nadarama niya. Himinga siya ng malalim at hinimas-himas ang kanyang tiyan. Paano tayo magsasama nito, Adan? Alam mo naman, natutulang nanay mo sa relasyon nating dalawa. Halos isumpa niya ako nang ipinakilala mo ako sa kanya. Gumuhit ang ngiti sa labi niya, Adan. Pinakalma niya si Adelia. Sinabihan niya ang kanyang nobyo na wala siyang dapat na ipag-alala dahil baka matatanggap din ni Aling Budak ang kanilang pagmamahalan. Gayong magkakaroon na sila ng anak. Naniniwala si Adan na lalambot din ang puso ng kanyang ina at matatanggap nito si Adelia bilang manugang. Kahit pa paano ay nabawasan ang pangamba ni Adelia. Nagtiwala siya sa mga salitang binitawan ni Adan. Sana nga matanggap ako ng nanay mo kapag nalaman niyang buntis ako. Imposible naman sigurong itakwil niya magiging apo niya. Alam ko may natitira pang kabutihan sa puso niya. Kinabukasan, muling dinala ni Adan si Adelia sa kanilang bahay.
Nilakasan niya ang kanyang loob upang sabihin kay Aling Budak ang tungkol sa pagbubuntis ni Adelia. Lubos siyang umaasa na matatanggap sila ng kanyang ina, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan ang nangyari. Ano ka mo? Buntis ang babae niyan. Hindi maaari. Hindi pwedeng siya ang magiging ina ng apo ko. Nanlilisik ang mga mata ni Aling Budak matapos niyang malaman na buntis si Adelia. Galit na galit siya. Nanginginig ang kanyang kalamnan, dala ng matinding galit. Lumapit siya kay Adan at ginawaran ng malakas na sampalang kaliwang pisngi nito. Wala kang respeto, Adan. Hindi mo ako pinakikinggan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa man na layuan mo ng babae niyan? Hindi ko akalaing nakikita pa rin pala kayo ng patago. Mahirap bang intindihin na hindi ko siya gusto para sa'yo? Namula ang pisngi ni Adan dahil sa malakas na sampal ng kanyang ina. Ngunit hindi niya na lamang ito ininda pa. Hindi niya nagustuhan ang naging reaksyon ng kanyang nanay. Nababasa niya sa mga mata nito na wari bang may matindi itong galit kay Adelia. Nagtaka si Adan, kaya naman ay hindi niya napigilang tapatin ang kanyang ina. Bakit ba ayaw na ayaw mo kay Adelia, Nay? Hindi naman siya masamang tao ah. Mas lalong nanlisik ang mga mata ni Aling Budak. Pinukulan niya ng matalim na tingin si Adelia mula ulo hanggang paa. Para bang kilalang kilala niya ang pagkatao nito. Aswang ang babae niya, Adan. Nararamdaman kong dugo ng aswang nananalitay sa kanya. At hindi ko hayaang isang kampo ng aswang ang magiging manugang ko. Namilog ang mga mata ni Adan. Gulat na gulat siya. Halos hindi siya makapaniwala sa winika ng kanyang nanay. Pinagmasdan niya ang mga mata ni Adelia. Mas lalo lamang siyang naawa nang makita niya na parang nasasaktan ito. Ni isang salita ay walang lumabas sa bibig ng dalaga. Nananatiling tikom ang kanyang mga labi. Sa kabilang banda, pinagdidiin na naman ni Aling Budak na aswang nga talaga si Adelia. Hiwalayin mo ang babae nga, Adan. Dahil kung hindi, pagsisisihan mo ang gagawin ko. Lumakas ang kabog ng puso ng binata. Kinakabahan siya. Kilala niya ang kanyang nanay. Batid niyang may masamang balak ito kay Adelia. Si Aling Budak ay isang mahusay namang kukulam. Ngunit taging pamilya lamang nila ang may alam. Kung tutuusin, marami nang nakulam si Aling Budak. Kinukulam niya ang sinumang taong nananakit sa kanyang pamilya at maging ang mga taong masasama. Nay, mahal ko po si Adelia. Huwag niyo naman po kaming paghiwalayin. Lalo ngayong buntis po siya. Magkakaanak na po kami, Nay. Huwag niyo naman ipagkait sa akin ang kaligayahang gusto ko. Matigas talaga ang ulo mo, Adan. Kung hindi mo lang naman ako susundin, mas maiging patayin ko na lang ang babae niyan. Naging mabangis si Aling Budak. Hindi niya matanggap ang katotohanan ng patuloy na pipilian ni Adan ng babaeng aswang. Dahil sa sobrang galit, mabilis nang kinuha ang patalim sa ibabaw ng mesa na malapit sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya nagdalawang isip na hawakan ito. Papatayin ko talagang babae niyan! Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila ayaw magpaawat at kumukulo sa galit. Dali-dali siyang humakbang palapit kay Adelia upang sana'y undayan ng saksak ang dibdib nito. Akmang sasaksakin niya na sana ang dalaga nang biglang pumagit na si Adan upang saluin ang tarak ng patalim. Simbilis ng kidlat ang mga pangyayari. Ang kaninang puting damit na suot ng kanyang anak ay binalot ng dugo. Walang humpay sa pagdaloy ang dugo nito mula sa kanyang sugat sa kaliwang dibdib habang nakatarak pa rin ang kutsilyo. Sa puntong yun, biglang nahimasmasan si Aling Budak. Nagising siya sa katotohanan ng mali ang taong nasaksak niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan niya si Adan na nakahandusay sa sahig at pilit na hinahabol ang paghinga nito. Adan! Adan! Anak ko! Hindi pwede to! Isang malaking pagkakamali ang nangyari. Anak! Lumaban ka! Hindi ka pwedeng mawala! Pinagsakluban ng langit at lupa si Aling Budak. Hinihiling niya na naway mabuhay pa ang kanyang anak. Ngunit makalipas ang ilang segundo, tuluyan ang bumagsak ang talukap ng mga mata nito. Ula na si Adan. Ula na ang nag-iisa niyang anak. Adan! Anak ko! Gumising ka! Hinawakan niya ang pulsuhan ng kanyang anak. Subalit hindi na talaga pumipitik ang pulso nito. Hindi na rin gumagalaw ang katawan. At hindi na muling nagising pa. Labis-labis ang pagsisisi ni Aling Budak sa nangyari kay Adan. Hindi niya sukat akalaing siya pala ang papatay sa sarili niyang anak. Walang kapantay ang sakit na kanyang nadarama sa mga oras na yon. Napaluhod siya habang niyayakap ang bangkay ng kanyang anak kasabay ng pagbagsak ng mga luha niya. Adan, anak ko, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang patayin ka.
Sana, hindi mo na lang sinaluhan patalain. Habang umiiyak si Aling Budak, narinig niya rin ang paghikbi ni Adelia. Labis din itong nasaktan sa nangyari. Mahal ko, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Paano na kami ng anak mo ngayong wala ka na? Ang daya-daya mo naman. Ang aga mong nawala. Bumabaha ng luha sa mga mata ni Adelia. Hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili sa pagkawala ni Adan. Alam niyang siya sana ang namatay kung hindi lang sinalo ni Adan ng patalim. Napatunayan niyang mahal nga talaga siya ng nobyo niya. Handa itong ibuwis ang sariling buhay para sa minamahal nito. Sa gitna ng mga hikbi ni Adelia, isang masakit na tingin ang ipinukol ni Aling Budak. Tila doble ang galit at panggigigil na nadarama nito ng mga oras na yon. Mabilis itong tumayo at pumasok sa kanyang kwarto. Sa kanyang pagbalik, bit-bit na niya ang isang sisidlan na kulay itim. Nagtaka naman si Adelia kung ano ang laman ng naturang sisidlan. Maya-maya ay binuksan ni Aling Budak ang itim na sisidlan. Kinuha niya mula sa loob nito ang isang peraso ng uling na nakasilid sa lampen. Ang uling na ito ay isinawsaw niya noon sa sariwang dugo ng paniki, saka ibinalot sa tela mula sa lumang lampen ng sanggol na namatay sa ilalim ng buwan ng dugo. Ang uling na ito ay pinaniniwala ang may kapangyarihang pumasok sa sinapupunan ng buntis at tiukit ang sumpa sa kaluluwa ng batang isisilang. Minsan na rin gumana ang sumpa na yon. Bihasa sa mangkukulam si Aling Budak at kaya niyang gawin kung anumang bagay na kanyang nanaisin. Ano ang gagawin niyo? May masama ho ba kayong binabalak sa akin? Napaatras si Adelia. Naramdaman niyang nag-iba ang timpla ng paligid. Tila nagbababala ng isang panganib. Nakatutok siya sa mga kagamitan ni Aling Budak na ginagamit nito sa pangkukulam. Tahimik lamang ang matanda, ngunit katakot-takot ang hatid niyang katahimikan. Habang nakatitig sila sa isa't isa, itinaas ni Aling Budak ang uling at sakain na silang katagang magpapabuhay sa gagawin niyang sumpa. Sa itim ng gabi, sa dugo ng paniki, susumpain kita, babaeng halimaw. Sa ikasyam na araw ng iyong anak, mula sa kanyang pagkasilang, mauulol ka na parang asong baliw. Mauuhaw ka sa sariling dugo ng iyong anak at magugutom ka sa kanyang laman. Isusumpa ko, siya'y magiging laman ng iyong bituka. Matapos ambitin ni Aling Budak ang mga salitang yon, inihagis niya ang uling sa tiyan ni Adelia. Mula ng araw na yon, nagsimulang mabuhay ang sumpa sa sinapupunan ng dalaga. Tumawa ng malakas si Aling Budak. Umalingaw ang kanyang halakak sa loob ng bahay. Tingnan na lang natin kung hanggang saan ang makakaya ng isang kagaya mong aswang. Wala ka nang kawala. Nakakulong ka na sa sumpa habang nagdadalang tao ka. Demonyo ka. Hindi mo dapat ininadamay ang batang nasa sinapupunan ko dahil apo mo siya. Anak mo ang ama ng batang ito. Hindi ko apo ang batang yan. Kung aswang lang naman ang kanyang ina, maiging hindi na ako magkaroon ng apo. Ngayon, lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag ka nang bumalik dito. Kung ayaw mo nga akong papatay sa'yo. Hindi na lamang sumagot pa si Adelia. Tumalikod na siya, kasabay ng paglalandas ng kanyang mga luha. Nais niya pa sanang yakapin ang bangkay ni Adan sa huling pagkakataon. Ngunit itinakwil na siya ni Aling Budak. Wala na nagawa pa si Adelia, kundi ay ang tahakin na lamang ang daan papalayo. Habang binabagtas niya ang malawak na palayan, wala pa ring tigil sa paglandas ang kanyang mga luha. Labis siyang nasasaktan sa ginawa sa kanya ni Aling Budak at pati na rin sa sinapit ni Adan. Napakaitim ng budhi niya. Hindi niya malang ako binigyan ng pagkakataon na maging manugang niya. Ang masaklap, kinuha niya pa ang buhay ng lalaking mahal ko. Pinagkaitan niya ng amang magiging anak ko. Napatigil sa paglalakad si Adelia. Dinamdam niya ang sakit na kumakain sa kanyang sistema. Nasa gitna siya ng palayan, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang paligid. Halos hindi maipinta ang mukha niya sa sobrang lugmok. Inaamin ko, isa nga akong aswang, pero hindi ako masamang nilalang. Hindi ako pumapatay ng tao upang magsilbing pagkain ng nagugutom kong tiyan. Kung tutuusin, mga ligaw na hayop nga lang ang binibiktima ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit masamang tingin nila sa lahat ng mga aswang. Pinahid niya ang mga luhang dumadaloy pababa sa kanyang pisngi. Tunay nga namang aswang si Adelia at yun ang hindi alam ni Adan, buhat pa nang magkrus ang kanilang mga landas. Hindi ko naman hiniling na maging isang aswang. Kailanman hindi ko ito ginusto. Ipinasa lamang ito ng nanay ko bago siya nawala sa mundo. Wala na kasi siyang mapapag-iwanan kundi ako lang. Gustuhin ko mong maging normal na tao. Ngunit alam kong hindi na ako babalik sa dati.
May malalim na kwento sa likod ng pagiging aswang ni Adelia. 10 taong gulang pa lamang siya nang magkasakit ang ina niyang si Aling Liang. Butot balat na ito sa tindi ng kanyang sakit. Ngunit hindi pa rin siya namamatay hanggat hindi niya na ipapasa ang pagiging aswang niya. Nakiusap siya kay Adelia dahil ito na lamang ang tanging makakatulong sa kanya. Sa kagustuhan ni Adelia na tuldukan na ang paghihirap ni Aling Liang, tinanggap niya ang pagkausap nito. Pumayag siyang lulukin ng maliit na bagay na parang bato mula sa kanyang ina. At patuloy na nabubuhay sa kanyang katawan ang lahi ng pagiging aswang. Hindi nagtagal, pumanaw na rin ang kanyang nanay. Mula nang mawala ang nanay niya, mag-isa na lamang siya sa buhay. Natuto siyang pumaslang ng mga hayop sa gubat upang magsilbi niyang pagkain. Pinigilan niya ang kanyang sarili na mambiktima ng mga tao dahil ayaw niyang pumatay ng tao. Ang hirap maging isang aswang. Kinasusuklaman ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Bilang lamang ang mga taong nakakaalam na aswang si Adelia, ngunit maraming beses nang pinagtangkaan ang buhay niya. Kaya naman palipat-lipat din siya ng tirahan hanggang sa napadpad siya sa isang nayon na itinuring niyang tunay at ligtas na tahanan dahil malayo ito sa mga tao. At sa nayong ito, doon sila nagkakilala ni Adan. Siya na lamang ang nag-iisang kakampi ko sa buhay na wala pa siya sa akin. Paano pa ako magiging masaya ngayong wala na si Adan? Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Adelia. Lalo na nang maalala niya ang matamis nilang nakaraan ni Adan. Kung paano siya nito pinag-iigib ng tubig, pinagsisibak ng kahoy, at sinasamahan sa mga sandaling nag-iisa siya. Si Adan lamang ang meron ako, pero heto ako ngayon, nag-iisa na naman sa gitna ng kawalan. Kung pwede ko lang pakiusapan ng hangin na ibulong sa kanya kung gaano ko siya kamahal, gagawin ko talaga eh. Pero wala eh. Batid kong kahit sumigaw man ako ng paulit-ulit, hindi na siya muling magigising pa. Hindi na niya ako maririnig pa. Sa lalim ng iniisip ni Adelia, hindi niya na namalayang kanina pa pala siya nakatayo sa gitna ng palayan. Naramdaman niya na lamang ang mga butil ng ulan na bumagsak sa kanyang katawan. Tumingala siya sa kalangitan. Itim ang kulay ng langit nang masdan niya ito. Ang hangin ay unti-unting lumalakas. Naging mabilis din ang pagbagsak ng mga butil ng ulan mula sa kalawakan. Naramdaman niyang unti-unti nang nababasa ang kanyang damit. Kailangan ko nang umuwi. Baka magkasakit pa ako. Hindi ito maaari. Kailangan malusog ako para sa batang nasa sinapupunan ko. Dali-dali niyang binagtas ang malawak na palayan. Maingat siya sa pagkilos upang hindi siya mawalan ng balanse. Baka mapano pa ang anak ko kapag nadulas ako. Kailangan ko talaga mag-ingat. Hindi nagtagal ay nakarating din si Adelia sa kanyang bahay. Agad siyang naligo upang hindi siya dapuan ng lagnat. Kahit mag-isa na lamang siya, kailangan niyang magpakatapang para sa kanyang anak. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nang nakabangon si Adelia mula sa masalimuot na kahapon. Ngunit may mga gabi pa rin na dinadalaw siya ng lungkot, lalo na kapag sumasagi sa kanyang alaala si Adan. Hindi niya palubusang tanggap ang pagkawala nito. Ngunit kahit papaano, ay nagagawa na niyang palakasin ang loob niya, lalo na't palaki na ng palaki ang kanyang tiyan. Masaya ng pagbubuntis ni Adelia. Halos gabi-gabing sumasakit ang kanyang tiyan. Hinihimas na lamang ito upang kahit papaano ay kumalma. Nararamdaman kong malakas siya. Tila ba kakaiba ang enerhiyang hatid niya. Sambit niya sa kanyang sarili habang hinihimas-himas niya ang kanyang tiyan. Dama niya ang malakas na pagsipa nito. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Adelia. Natutuwa siya para sa kanyang anak. Kung buhay pa ang ama mo, paniguradong matutuwa talaga siya. Pangarap niya pa namang magkaroon ng anak. Nagsilbing inspirasyon ni Adelia ang batang dinadala niya. Ngunit habang pumapalapit ang araw ng kanyang panganganak, hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Batid kong nabubuhay pa rin ang sumpa ng mangkukulam na yon. Paano kung totoong magaganap ang mga sinabi niya? Ayokong mangyari yon. Ayokong kainin ng sariling anak ko. Kailangan kong gumawa ng paraan upang putulin ang sumpa. Kikilos na ako hanggat maaga pa. Kinabukasan, agad na nagtungo si Adelia sa kabilang nayon. Hinanap niya ang albularya na nagngangalang Auring. Natagpuan niya ang bahay nito sa gitna ng mga kakahuyan. 7 buwan ng buntis si Adelia. Malaki na ang kanyang tiyan at mahirap na para sa kanya ang maglakad. Ngunit kinakaya niya pa rin kahit gaano kahirap. Lumikha siya ng baston na gawa sa kahoy at yun ang nagsilbi niyang alalay sa mahabang paglalakbay. Magandang araw ho, Aling Auring. Ako po si Adelia. Naparito ako dahil kailangan ko ng tulong niyo. Ang matanda ay gumagawa ng gamot mula sa iba't ibang herbal nang dumating si Adelia. Napatigil siya sa kanyang ginagawa nang makita niya ang buntis.
Ang laki na ng tiyan mo, inaing. Bakit naglalakad ka pa? Mukhang hirap na hirap ka na sa laki ng tiyan mo. Kailangan ho kasi. Hihingi po ako ng tulong sa inyo. Pinagmasdan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Biglang nag-iba ang pakiramdam ng albularya habang nakatingin siya sa mga mata ni Adelia. Malakas ang kanyang kapangyarihan. Nararamdaman niyang aswang ang babaeng kaharap niya. Inisip niya na baka ay mayroong masamang balak si Adelia, kaya naman ay umatras siya sa pagtulong. Umalis ka na, wala akong maitutulong sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Adelia. Nagulat siya kung bakit biglang nag-iba ang pakikitungo sa kanya ni Aling Auring, gayong mabait naman ito kanina. Magpapagamot lang sana ako, Aling Auring. Baka sakaling matulungan niyo ho ako. Hindi ako manggagamot. Sige na, umalis ka na. Sinubukan ni Adelia na magmakaawa, subalit itinakwil siya ng matanda. Pinagsarhan siya nito ng pinto. Patunay na wala talaga itong balak tumulong sa kanya. Hindi na lamang nagpumilit pa si Adelia. Masakit man para sa kanya, ngunit pinili niyang umalis na lamang. Hindi niya naawat ang kanyang sarili na umiyak, habang tinatahak niya ang daan palayo sa bahay ni Aling Auring. Sigurado na naramdaman niyang aswang ako. Ang hirap palang maging aswang. Wala kang malalapitan kapag kailangan mo ng tulong, dahil isa kang masamang nilalang sa paningin nila. Mabigat ang kanyang loob ng sandaling yon. Binagtas niya ang lubak-lubak na daan pauwi sa kanyang bahay. Mahigit 2 oras siyang naglakbay bago siya nakabalik sa kanyang tahanan. Wala na yatang pag-asang malusong ang sumpa ng mangkukulam na yon. Wala naman akong malalapitang manggagamot. Hindi ko alam kung takot ba sila sa akin. O baka naman ayaw lang talaga nilang tumulong dahil nakukutuban nilang aswang ako. Nananatiling buhay ang sumpa ng mangkukulam hanggang sa sumapit ang kabuanan ni Adelia. Doble ang takot na nararamdaman niya, lalo na't malapit na siyang manganak. Isang gabi, naramdaman niyang sumasakit ang kanyang tiyan. Dahilan kung bakit siya nagising mula sa kanyang pagkakahimbing. Dahan-dahan siyang bumangon at pinagmasdan ang umbok ng tiyan. Dahan-dahan siyang bumangon at pinagmasdan ang umbok niyang tiyan. Bilog na ito. Kakaibang sakit na nararamdaman ko. Parang manganganak na yata ako. Napapahiyaw si Adelia sa labis na sakit. Sa mga sandaling yon, sigurado siyang manganganak na talaga siya. Wala nang tigil ang pagsakit ng kanyang tiyan sa mga sumunod na segundo. Naramdaman niyang nasa puwerta na niya ang ulo ng bata. Agad siyang humiga at saka bumukaka. Hindi ko na kayang sakit. Manganganak na talaga ako. Sunod-sunod na iri ang pinakawala ni Adelia. Nagsusumigaw siya sa sobrang sakit na wari bang hinihiwa ang kanyang tiyan. Naghahalo ang sigaw at ungol sa pag-iri sa loob ng kanyang silid. Mag-isa lamang siya roon. Wala siyang alalay dahil wala naman siyang pwedeng lapitan. Ni isang kaibigan nga ay wala siya. Matapos ang hindi mabilang na pag-iri, matagumpay ring naalabas ni Adelia ang kanyang anak. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama niya nang marinig niyang iyak ng sanggol sa unang pagkakataon. Siya lamang ang nagpaanak sa kanyang sarili. Mabuti na lamang at marunong siyang pumutol ng pusod. Laking pasasalamat ni Adelia dahil sa wakas ay nakaraos siya sa mahirap na sitwasyon. Babae ang anak ko. Napakaganda niyang bata. Kay tangos ang kanyang ilong. Malaporselana ang kutis niya. Manang-mana siya sa akin. Buong pagmamahal niyang hinawakan ng naunang sanggol. Tumatalon sa sobrang sayang puso niya. Ganito pala kasarap sa pakiramdam na magkaroon ng anak. Pero sayang, hindi mo lang siya nasilayan ni Adan. Kung buhay pa sana ang ama niya, di mas masaya sana kami ngayon. Inalagaan ni Adelia ang kanilang anak kahit wala na itong ama. Bawat umagang dumarating ay binibilang ni Adelia kasabay ng pagguhit ng takot sa kanyang puso. Sana umurong pabalik ang panahon upang hindi na kami aabot sa 9 na araw kung saan ay mangyayari ng sumpa na mangkukulam. 3 araw pa lamang yun ang kapanganakan ng sanggol, subalit naiiyak na si Adelia. Halos hindi na siya kumakain sa kaiisip. Paulit-ulit na kumukudlit sa kanyang alaala ang sumpa ni Aling Budak. Nakakainin niya ang sariling anak pagsapit ng 9 na araw, buhat ng isilang niya ang sanggol. Hindi naging madali para kay Adelia ang sumpang nakabuhol sa kanilang dalawa ng sanggol. Halos mabaliw siya sa kaiisip kung ano ang dapat niyang gawin. Mabigat para sa kanya ang bawat oras na dumaraan. Kinakain siya ng labis na pag-aalala. Hindi pa siya handa upang harapin ang nakatakdang sumpa. Paano kaya kung pupuntahan ko siya sa bahay nila? Magmamakaawa ako na alisin niya ang sumpa. Baka sakaling kaawaan niya ang kanyang apo.
Buo na ang desisyon niyang tumungo kay Aling Budak. Umaga pa lamang ay sinimulan niya ang paglalakbay. Bitbit niya ang munting sanggol habang tinatahak niya ang malawak na palayan. Sana naman lumambot ang puso niya kapag nakita niya ang kanyang apo. Naging positibo si Adelia sa pag-iisip upang hindi siya mawala ng lakas sa kalagitnaan ng paglalakad. Hindi nagtagal ay narating na din nila ang bahay nila Adan. Nandito na kami. Sana naman makausap ko ang nanay niya. Pasilip-silip si Adelia sa bakot na gawa lamang sa kawayan. Nagbabaka sakali siyang makita niya si Aling Budak. Napansin niyang bukas ang pintuan. Lumapit siya ng bahagya. Ngunit isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang kabuhay-buhay ang paligid. Wala rin ang mga manok na alaga ni Adan. Tila ba isa na itong bahay na inabando na. Nasaan ang nanay ni Adan? Bakit wala nag-iingay sa loob? Ang mabuti pa tawagin ko na lang siya. Baka sakaling marinig niya ako. Tao po? Tao po? May tao po ba riyan? Makailang beses siyang tumawag, ngunit walang sumasagot mula sa loob. Napagpasyahan niyang pumasok na lamang. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa loob. Isang nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa kanyang pagpasok. Mabigat sa pakiramdam ang paligid. Kumunot ang kanyang noo nang mapansin niyang halos wala ng mga gamit sa loob ng bahay. Ang tanging naratnan niya roon ay mga karton na walang laman. Sinubukan niyang pumasok sa kabilang silid. Tumambad sa kanya ang mga damit ni Adan noong nabubuhay pa ito. Muli na naman siyang niyakap ng lungkot. Kinuha niya ang isang damit at marahang hinagkan. Namimiss na kita ng sobra, Adan. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka na. Sana mamatawad mo ang iyong ina. Lumabas na ang anak natin. Mahal, magparamdam ka naman sa akin kahit sa panaginip lang. Hibang na kinakausap ni Adelia ang damit ng lalaking mahal niya. Ito na lamang ang natatanging damit na naiwan. Nagsimula na lamang bumagsak ang mga luha niya. Sa kabilang banda, nakatingin naman sa kanya ang inosente niyang anak. Tila nagtataka ito kung bakit umiiyak ang kanyang nanay. Pasensya ka na anak. Nangungulili lang ako sa iyong ama. Nakikita mo bang damit na to? Ito yung paboritong suot ng papa mo noong nabubuhay pa siya. Noong mga panahon magkasama pa kami at ang saya-saya naming dalawa. Nagkukwento siya sa kanyang anak kahit batid niyang hindi pa naman ito makakaunawa. Pagkatapos niyang umiyak, lumabas siya sa silid na yon. Binitbit niya ang isang damit upang magsilbi niyang alaala sa lalaking mahal niya. Kusina ang sunod na pinuntahan ni Adelia. Kagaya ng ibang kwarto, tahimik din ito. Walang usok, walang nagluluto, wala ring natirang mga gamit. Tanging ang lutuan lamang nagawa sa bato. Dahil doon, nakumpirma ni Adelia na nilisan na nga ni Aling Budak ang bahay na yon. Sayang, hindi ko man lang siya naabutan. Nasaan na kaya siya ngayon? Ang mabuti pa, lumabas na lamang ako rito. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang tinatahak ang daan palabas ng bahay. Wala na siyang nagawa pa, kundi ang umuwi na lamang. Nang makalabas siya sa bakod, natanaw niya ang 3 batang babae na naglalaro ng tumbang preso. Lumapit siya rito upang magtanong. Mga bata, kamusta kayo? Magtatanong lang sana ako. Ano po yun? Kilala niyo ba si Aling Budak? Kung oo, may ideya ba kayo kung saan siya nagpunta? Si Aling Budak po ba? Wala na po siya rito. Matagal na niyang iniwan ng bahay niya mula nang mamatay si Kuya Adan. Baka may alam kayo kung saan siya lumipat. Sabihin niyo naman sa akin Naku, hindi po naman alam kung saan na siya nakatira ngayon. Basta ang alam lang namin, hindi na siya uwi rito. Ganun ba? Sige, maraming salamat sa inyo. Pwede na kayo magpatuloy sa paglalaro ninyo. Sige pa ate, mag-iingat ka po. Nalungkot si Adelia sa balitang natanggap niya. Mas lalong lumaki ang problema niya. Hindi niya alam kung saang lungga niya hanapin si Aling Budak. Hindi rin siya sigurado kung magbabago pa ba ang isip nito kung sakaling magkita sila. Sumasakit na ang ulo niya sa kakaisip. Kaya naman ay napagpasya niyang umuwi na lamang upang magpahinga. Palapit na ng palapit ang 9 na araw, ngunit wala pa rin nagagawa si Adelia kung paano maalis ang sumpa. Wala rin siyang balita kung nasaan na nga ba ang mangkukulam. Sa kabila ng takot at pangamba, sinulit niya na lamang ang mga sandaling kasama niya pa ang kanyang anak.
Kung sakaling mangyari man ang sumpang yon, at kung makaramdam ako ng matinding pagkagutom sa laman ng tao, maisip ko sanang anak ko ang batang to. Maalala ko sanang sa mismong sinapupunan ko siya nagmula. Sa paglukob ng ikawalong araw, halos mawala si Adelia sa katinuan. Lumuluha siya habang pinapasuso niya ang kanyang anak. Darating na bukas ang nakatagdang araw. Kailangan busog ako. Hindi ako pwedeng magutom. Hindi ako pwedeng mauhaw. Ngayon palang kakain na ako ng marami. Iinom na ako ng maraming tubig. Hindi maaari na sariling anak ko ang magiging laman ng bituka ko. Nagluto siya ng maraming pagkain. Nagpakabusog siya. Uminom din siya ng maraming tubig bilang paghahanda sa ikasyam na araw. Ngunit tila hindi pa rin kampante si Adelia. Nararamdaman niyang hindi pa rin sapat ang ginagawa niya upang labanan ang matinding pagkagutom sa laman ng kanyang anak at pagkauhaw sa dugo ng sariling supling. Hindi maaari ito. Hindi ako kampante. Parang may mali. Tila, madidihado ako. Kailangan kong sundin ang aking kutob. Gagawa ko ng isa pang paraan upang iligtas ang anak ko. Iniwan niya mga nakahaing pagkain sa mesa. Naglakad siya patungo sa loob ng silid. Saka kinuha ang sanggol sa loob ng duyan. Sinuotan niya ito ng magandang damit at kinandong palabas ng bahay. Bago sasapit ang bukas, kailangan mong lumayo sa akin, anak ko. Ito lamang ang alam kong paraan upang sagipin ka sa kapahamakan. Maghahanap tayo ng pwede mag-aalaga sa'yo. Tinahak ni Adelia ang kahabaan ng daan. Pumunta siya sa palengke na kung saan ay mayroong taong dumaraan. Ayaw niyang ibigay ang kanyang anak sa mga taong malapit sa kanilang nayon dahil baka matuntun niya pa rin ito. Ibibigay kita sa mga taong hindi ko kakilala para hindi ko alam kung saan sila hanapin kapag nagutom ako sa iyong dugo at laman. Patawarin mo ako, anak, kung kailangan kong gawin to sa'yo. Hinalaki niya ang noo ng kanyang anak habang walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Natanaw niya ang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan, tila may hinihintay ito. Pinag-aralan muna ni Adelia ang mukha ng lalaki. Sa tingin niya, mukhang mabait naman ito. Nagpapasyahan niya na doon na lamang ibigay ang kanyang anak. Ngunit bago siya lumapit sa naturang lalaki, muli niyang hinalikan ng anak niya sa huling pagkakataon. Ibang tao na mag-aalaga sa iyo, anak ko. Di bali nang hindi tayo magkita sa loob ng maraming taon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Kung sakaling mawala ang sumpa, anak, hahanapin kita. Anak ko, sa ngayon, kailangan muna natin maghiwalay para sa kaligtasan mo. Sambit ni Adelia at dali-dali siyang naglakad palapit sa pwestong kinaroroonan ng isang lalaki. Buo na ang desisyon niyang ipamigay sa ibang kanyang anak. Kuya, hawakan mo tong anak ko. Sa'yo na lang to. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Huwag mo siyang gugutumin. Ituring mo siya na parang tunay mong anak. Nagulat ang lalaki sa pagsulpot ni Adelia. Agarang kumunot ang noo nito. Nagtataka siya kung bakit ipinamimigay ni Adelia ang batang hawak-hawak nito. Nagmamakaawa ako sa'yo, kuya. Kunin mo na ang batang to. Aba, teka sandali. Bakit mo pinapamigay anak mo? Mahabang istorya. Basta, tulungan mo na lang ako. Alagaan mo ang anak ko. Iparamdam mo sa kanyang tunay na pagmamahal. Sige na, kunin mo na. Aalis na ako. Gulong-gulo ang isip ng lalaki. Hindi niya maintindihan si Adelia. Ngunit tinanggap niya pa rin ang sanggol dahil napansin niya na parang natatakot si Adelia at tila ba desperado itong ipamigay ang kanyang anak. Naisip niya na rin na baka ay problemado ito. Maraming salamat, kuya. Kailangan ko nang umalis. Huwag mo pabayaan ang anak ko, ha? Mahal na mahal ko yan. Sambit ni Adelia at dali-daling tumakbo palayo. Wari bang may kinatatakutan siya ng mga sandaling yon? Uy, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Hindi na lumingon pa ang babae. Patuloy lamang siya sa pagtakbo palayo. Pambihirang babae. Anong akala niya sa anak niya, aso? Ay nako, iuwi ko na nga lang tong batang to. Total, wala kami anak ng asawa ko. Umuwi na lamang ang lalaki. May kalayo ng kanilang bahay kaya naman ay medyo matagal ang kanyang paglalakbay bago siya nakarating. Bitbit na ang walang kamuwang-muwang na sanggol. Nakaramdam siya ng awa para sa bata dahil pinamigay na ito ng kanyang ina sa murang edad pa lamang. Pagkarating ng lalaki, sinalubong siya ng kanyang asawang si Martha. Kumunot ang noo nito nang mapansin nito ang sanggol na kalong-kalong ng kanyang asawa. Aba, bakit may dala-dala kang sanggol, Ricky? Kaninong anak yan? Tsaka mukhang napakaliit pa. Saan mo ba hiniram yan? Umupo muna si Ricky sa kanilang balkonahe bago ipinaliwanag sa kanyang asawa ang totoong nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Martha. Matapos marinig ang kwento ng kanyang asawa,
Seryoso? Pinamigin niya lang ang anak niya? Naku, sira ulo yata ang babaeng yun. Baka siguro malaki ang problema niya. Umiiyak kasi siya habang nag-uusap kami kanina eh. Ewan ko ba? Parang nagmamadali siya tapos may kinakatakutan. Baka nga problemado ang babaeng yon. O baka hindi niya kayang buhay ng anak niya. Pero sige na nga lang, tayo nilang mag-aalaga sa batang to. Kung tutuusin, matagal na nating hinihiling na magkaroon ng anak, hindi ba? Baka ito na ang sagot sa ating mga dalangin. Dalhin mo na rito ang sanggol na yan. Ako nang bahala mag-alaga sa kanya. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil sa wakas, mararanasan na rin nila kung paano ang maging isang magulang. 3 taon ang kasal sina Marta at Ricky, ngunit hindi pa rin sila binibiyayaan ng supleng. Kaya naman labis-labis ang kanilang kaligayahan nang dumating sa buhay nila ang anak ni Adelia. Napakaganda ng sanggol na to. Siguro nagmana siya sa kanyang ina. Sobrang ganda yata ng nanay niya. Pero sayang, iniwan niya lang ang anak niya. Mula ngayon, ako na magiging nanay ng batang to. At papangalanan ko siyang Ravina. Si Marta ang tumayong ina ni Ravina. Pinaramdam niya sa bata ang pagmamahal ng isang magulang. Tinuring niya ito na parang tunay niyang anak. Ganoon din ang asawa niyang si Ricky. Hindi sila nagulang sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng muting bata. Sa paglibas ng mahiwagang panahon, malaki na si Ravina. 7 taong gulang na siya at naging kakulitan na nila ito sa loob ng bahay. Lumaki si Ravina bilang isang mabuting bata, magalang, mapagmahal, mapagbigay at may malasakit sa kapwa. Walang mapagsildan ang tuwang nadarama ng mag-asawang Marta at Ricky. Dahil hindi sila nagkamali sa pagpapalaki kay Ravina. Mama, pwede ba akong pumunta kay na Lenlen? Maglalaro lang po sana kami ng manika. Kinaugalian na ni Ravina ang magpaalam sa kanyang mga magulang bago gawin ng isang bagay. At yun ang isa sa mga katangi ang nagustuhan ng mag-asawa. O sige, papayagan kita makapaglaro kay Lenlen. Basta huwag masyadong matagal ha. Baka kung saan-saan na naman kayo pupunta. Hindi po mama, kina Lenlen lang po talaga ako. O sige na, may tiwala naman ako sa'yo. Dahil alam ko masunurin kang bata. No, sabi ko na nga ba eh. Maraming salamat mama. Pero siya nga pala, pwede ko bang pahiramin ng manika si Lenlen? Wala kasi siyang manika eh. Ipapahiram ko sana sa kanya isa kong manika para dalawa kami na may manika. O sige, basta huwag kayo mag-aaway ha. Apo mama, magpapakabait po kami. Masayang kinuha ni Ravina ang kanyang 2 manika at patakbong lumabas ng bahay. Binagtas niya ang daan patungo sa kinaroroonan ng bahay nila Lenlen. Naharap na niya ito nakatayo malapit sa pintuan. Ay Lenlen, maglalaro na tayo. Nagdala na ako ng 2 manika. Para sa iyong isa at akin naman ang isa. Oh, wow, ipapahiram ba sa akin yung Ravina? Naman. Napagpaalam na ako kay mama. Alam mo gusto mo maglaro ng manika. Kaya ito, nagdala ka ng 2 manika. Ang bait mo talaga Ravina. Alam mo talaga kung anong paborito ko. Tayo, laro na tayo. Tuwang-tuwa ang 2 bata dahil muli na naman silang tutungo sa paborito nilang pwesto. Nagtakbuhan sila papunta sa puno ng mangga kung saan ay mayroong malawak na damuhan sa ilalim nito. Nang makarating sila ay agad silang umupo sa damuhan at pinaglaruan ang bawat hawak nilang manika. Nakakatawa naman ang manika Ravina. Naaliw ako maglaro. Naku, parang kapatid ko na nga ang turing ko sa mga manikang ito eh. Ganito ko kamahal ang mga manika ko Lenlen. Habang abala naglalaro ang 2, isang matandang babae ang nakita nilang naglalakad sa di kalayuan. Puti na ang mga buhok nito, ngunit maliksi pa kung kumilos. Noong una, baliwala lamang kina Lenlen at Ravina ang matandang yon. Ngunit habang lumilipas sa mga segundo, nakita nilang papalapit na ito sa kanila. At sa mga sandaling yon, tila nag-ibang timpla ng paligid para kay Ravina. Bumigat ang kanyang loob na para bang may masamang puwersa na bigla na lamang bumalot sa kanya. Tuluyan nang nakalapit sa kanila ang matandang babae. Huminto ito sa kanilang tapat at pinagmasdan ang 2 bata. Dumulog ang tingin nito sa manikang hawak-hawak ni Ravina. Mahilig pala kayo maglaro ng manika. Parang ako, gustong-gusto ko rin paglaruan ng manika. Nagulat si Ravina sa winika ng matanda. Agad niyang naramdaman na parang may laman ang mga salitang lumabas mula sa bibig nito. Kumunot ang kanyang noo habang nakatingin siya sa 2 pares na mga mata ng matanda. Hindi nila ito kilala. Wala silang ideya kung sino ang matandang kaharap nila. Gayunpaman,
Mananatiling kalmado si Ravina, lalo na nang masilayan niya ang pagngisi ng matanda. Ibig niyo pong sabihin, naglalaro din kayo ng manika? Ganun po ba yung lola? Oo naman, Ineng. Hilig ko maglaro ng mga manika ko. Lalo na kapag umaapoy ako sa galit. Naku, ang sarap maglaro ng manika. Pakiramdam ko, ang saya-saya ko. Ngayon ko lang nalaman na naglalaro din pala ng manika ang mga matatanda. Grabe, akala ko, mga bata lang ang naglalaro na ito. Sambit ni Lenlen. Ngunit nakatutok lamang ang matandang babae kay Ravina. Wari bang pinag-aaralan nito ang mukha ng bata mula ulo hanggang paa. Habang tumatagal ang tingin nito, tila mayroon ng kakaiba sa kanya, parang hindi siya mapakali. Titig na titig siya sa mukha ni Ravina. Bakit ganyan po kayo makatingin sa akin, lola? Napakaganda mong bata ka. Parang kamukha mo ang aking anak nung nabubuhay pa siya. Anong pangalan mo? Ravina po ang pangalan ko, lola. Ang ganda ng pangalan mo. Saan ka nakatira? Agad na itinuro ni Ravina ang pwesto ng kanilang bahay. Titig na titig ang matanda. Tila ba mayroong malalim na kahulugan sa likod ng tingin nito. Nang lumaon, tumango lamang ito at saka ngumiti. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin ang matanda. Walang kamalay-malay si Ravina. Nalola niya pala ang matandang yon. Ngunit si Aling Budak ay nagdududa na kay Ravina. Malakas ang pakiramdam nito na hindi iba sa kanya ang batang yon. O ba't nakatulala ka lang dyan, Ravina? Anong nangyari sa'yo? Napansin ni Lenlen ang kakaibang tahimik na hatid ni Ravina. Tanaw niya sa sulok ng mga mata nito ang malalim na pag-iisip, habang patuloy na sinusundan ng tingin ni Ravina ang papalayong hakbang ni Aling Budak. Kilala mo bang matandang yung Lenlen? Naku, hindi kayong kilala, Ravina. Kita mo, hindi nga kami nag-usap kanina. Alam mo, napapaisip talaga ako, Lenlen. Bakit kaya pangalan ko lang ang tinanong niya? Pati bahay namin, inalam niya rin. Samantalang ikaw, hindi niya lang tinanong kung anong pangalan mo. Oo man ang problemahan niyan, Ravina. Ano ka ba naman? Nakalimutan niya lang yatang itinang pangalan ko. Alam mo naman, makakalimutin na talaga ang mga matatanda. Ipagpatuloy na lang natin ang paglalaro, Ravina. Nakatitig lamang si Ravina sa kanyang manika. Nawalan siya ng ganang maglaro at hindi niya alam kung bakit ng mga sandaling yon. Patuloy na gumugulo sa kanyang isip ang mukha ni Aling Budak. Hindi siya mapakali. Nararamdaman niya na parang may mali. Nag-iba na rin ang timpla ng paligid. Wari bang may mga negatibong enerhiyang nakapaligid sa kanila. Uwi na tayo, Lenlen. Ayaw mo na ba maglaro, Ravina? Susunod na lang tayo maglalaro. Parang ang bigat ng loob ko eh. Kailangan na nating umalis dito, Lenlen. Nalungkot naman ang batang si Lenlen. Mahigit 10 minuto pa lamang sila sa lugar na yon. Gustong-gusto niya pa sanang maglaro, subalit ayaw na ni Ravina. Sige na nga. Tara na, uwi na tayo. Dalhin na lang pala itong mga manika na pinahiram sa akin. Baka mapagalitan ka pa ng nanay mo. Hindi na sila nagsayang pa ng oras sa damuhan. Mabilis silang tumayo mula sa pagkakaupo at sabay na tinahak ang daan pa uwi sa kanilang tahanan. Dala-dala ni Ravina ang 2 manika. Nang makarating siya sa kanilang bahay, hindi niya tinawag ang kanyang ina. Umupo na lamang siya sa isang tabi habang nag-iisip ng malalim. Agad namang kumunot ang noo ni Marta nang matanong nito sa Ravina. Ravina, narito ka na pala anak. Parang kakaalis mo lang naman ah. Himala, tahimik ka ngayon. Na paano ka ba? May iniisip lang ako, ma. At ano naman yung iniisip mo? Napaaway ka ba sa labas? Hindi po, mama. Ano kasi, habang naglalaro kami ni Lenlen sa ilalim ng puno ng mangga, may isang matindang babae ang dumaan. Oh, tapos, anong ginawa ng matandang yon? Pinagalitan ba kayo? Hindi po, mama. Nagtanong lang siya kung anong pangalan ko. Tapos, inalam niya rin kung saan ang bahay ko. Kamukha raw ako ng anak niya na nabubuhay pa. Naku, yan lang naman palang iniisip mo. Wala namang problema kung nagtanong siya sa'yo, anak. Baka nagagandahan lang siya sa'yo. Ganyan talaga ang mga matatanda, parang mahilig sila mag-interview. Umiling si Ravina. Makikita sa kanyang mga mata na parang hindi siya sang-ayon sa winika ni Marta. Pero bakit ako lang ang tinanong niya? Parang hindi niya nga pinansin si Lenlen eh. Tapos grabe siyang makatingin sa akin. Ewan ko ba, parang pinag-aaralan niya ang mukha ko.
Bigla rin nag-iba ang timpla ng paligid nang dumating siya. Ayun, nawalan tuloy ako ng gana maglaro. Kaya nga napaaga ang awi naman ni Lenlen. Kung tutuusin, wala namang masamang ginawa sa inyo ang matanda. Pero syempre, kailangan mo pa rin mag-ingat sa mga taong nakakasalamuha mo, anak. Lalo na kapag hindi mo pa masyadong kakilala. Opo, Mama. Isa pa, nararamdaman kong para mabigat ang presensya niya. Kumunot ang noo ni Marta. Huminga siya ng malalim at inayos ang mga hibla ng buhok na nakatakip sa mga mata ni Ravina. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi ko po alam, Ma. Mahirap ipaliwanag. Basta malakas ang kitab ko na parang may mali sa matandang yun. Huwag mo nalang isipin yun, anak. Baka mamaya maapektuhan pa ang kalusugan mo niyan. Nagugutom ka lang siguro. Ang mabuti pa, kakain na tayo. Luto na ang tinolang manok na paborito mo. Dumulog na nga sa hapagkainan. Ngunit tahimik pa rin si Ravina. Malalim pa rin ang kanyang iniisip. Medyo nanibago rin sina Marta at Ricky nang mapansin nila na parang hindi mapakali si Ravina habang kumakain. Tahimik lamang sila mula sa umpisa ng kanilang pananghalian hanggang sa naubos ang laman ng kanyang plato. Nang sumunod na araw, naglinis sila sa loob ng kanilang bahay. Inayos nila mga lumang gamit na pinamamahay na ng alikabok, kagaya na lamang ng mga antigong baso, plato, banga at mga damit na parang hindi na ginagamit. Pawis na pawis si Marta at Ravina mula sa paglilinis. Silang dalawa lamang ang naglilinis ng sandaling yon sapagkat maagang pumasok si Ricky sa trabaho nito. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, agaw pansin kay Ravina ang isang lumang baol na naroong nakalagay sa ilalim ng kama. Kuminang ang kanyang mga mata nang ito'y masdan niya. Wari bang nagkaroon siya ng interes na alamin kung ano ang nasa loob nito. Oh, may lumang baol pala rito sa kabilang silid. Ngayon ko lang nalaman to Ano kayong meron dyan? Sabik na si Ravina na malaman kung ano nga ba talaga ang nasa loob ng naturang baol. Kuryosidad ang nag-udyok sa kanya na buksan ito. Dahan-dahan siyang humakbang. Sa kanyang paglapit, mas lalong umalab ang kagustuhan niyang buksan ito. Akmang bubuksan niya na sana ang baul nang bigla siyang pinigilan ni Marta. Alisto nitong hinawakan ng kaliwang braso ni Ravina. Huwag mo pakialaman yan, Ravina. Huwag na huwag mo buksan kahit na anong mangyari. Kumunot ang noo ng bata. Hindi niya akalaing pipigilan siya ng kanyang ina. Nangungusap ang mga mata niya habang nakatingin sila sa isa't isa. Bakit naman, Mama? Ano bang meron sa baol na yan? Huwag mo nang alamin, Ravina. Wala naman niyang maitutulong sa'yo. Mapapahama ka lang. Ano ba yan, Ma? Mas lalong mo lang pinapates ang kuryosidad ko. Sabihin mo na lang kasi kung anong meron dyan. Hindi nga pwedeng sabihin. Makinig ka na lang sa akin, anak. Para na din naman sa ikabubuti mo ang babala ko. Nanlumos si Ravina. Hindi siya mapakali. Tila ba may kung anong boses ang bumubulong sa kanya na buksan ang baul. Para mo ng awa, Mama. Payagin mo akong buksin ng baul. Titingnan ko lang naman po. Baka mamaya, mga ahas pala insekto ang nasa loob. Napakamot sa ulo si Marta. Kahit anong sabihin niya, patuloy pa rin nagpupumilit si Ravina na tingnan ang laman ng baul. Dahil doon, napagpasya ni Marta na sabihin na lamang sa kanyang anak kung anong meron sa loob ng baul. Mga aklat ang nasa loob, anak. Aklat? Mga aklat ang nasa loob ng baul? No, ilang naman pala Si Mama talaga, may pasikret-sikret pang nalalaman. Mga libro lang naman pala ang laman dyan. Wala naman sigurong masama kung babasahan ko, di ba? Paborito ko pa naman ang magbasa ng mga libro. Ayaw mo ba magkaroon ako ng bagong kaalaman kapag binasa ko yan? Napailing si Marta. Makahulugan ng kanyang tingin, tila ba mayroon siyang kinatatakutan. Hindi ordinaryong libro ang laman ng baol, Ravina. Bakit? Ano bang meron sa libro na yun, Mama? Bakit hindi ordinaryo? Mga aklat yan ng lola mo. Mga sinaunang libro na nakasulat sa ibang wika. Tanging mga babaylan lamang ang may kakayahang umunawa ng wikang yan. Kagaya ng lola mo, may kakayahan siyang basahin ang laman ng libro dahil isa siyang babaylan. Isa siyang manggagamot na may natatanging kapangyarihan. Iniwan niya sa akin ang mga libro niya bago siya namatay. Ibinili niya sa akin na hindi ko maaaring payagan ng sino man na basahin ang libro niyan. Nanlaki ang mga mata ni Ravina. Gulat na gulat siya sa kanyang nalaman. Hindi ko akalaing isa palang babaylan ng lola mo, Mama. Ibig sabihin,
Mahusay siya manggagamot. Ganun na nga Ravina, siya ang tagapagtanggol ng ating nayon kapag sumasalaki ang mga aswang at iba pang mga nilalang ng dilim. Hindi sa pagmamayabang, pero marami na siyang natulungan. May kakayahan siyang lupigin ng mga kampo ng dilim at paggalingin ng mga taong biktima ng mga masasamang nilalang. Kaya nga sobrang nalungkot ang mga tao nang mamatay siya sa edad ng 100. Mula noon wala na kaming tagapagtanggol. Grabe, ang galing pala ng lola mo. Pero mama, bakit naman siya namatay? Namatay siya dahil sa katandaan. Hindi na kaya ng katawan niya. Pero sa edad na 100, marami na siyang napatunayan. Kaya malaki ang paghanga at pasasalamat ng mga tao sa kanya. Kahit ako, rin ako sa kanya. Pero sayang, wala man lang ni isa ang nagpatuloy sa pagiging manggagamot niya. Paano kaya kung babasahin natin ang libre na yun, mama? Baka sakaling maging mahusay rin tayo manggagamot. Nanlaki ang mga mata ni Marta, baka sa kanyang reaksyon na hindi siya sumasang-ayon sa winika ni Ravina. Yan ang bagay na hindi mo pwedeng gawin, Ravina. Kahit anong mangyari, huwag mong babasahin ang mga librong yan. Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo kapag pinakailaman mo yan? Mababaliw ka, Ravina. Oo, tama ang narinig mo. Maaari kang mabaliw kapag binasa ang mga librong yan. Ganun po ba, mama? Pero teka lang, bakit naman po mababaliw? Dahil para lamang sa mga manggagamot ang librong yan. Sila lamang ang may kapangyarihan basahin at unawaan ang laman ng aklat. Kaya makinig ka sa akin, Ravina. Huwag mong tatangkain basahin ang mga librong yan. Naiintindihan mo ba? Apo, mama. Sa kabila ng pagsang-ay ni Ravina, naroon pa rin ang kanyang kuryosidad kung ano nga ba talaga ang meron sa libro. Pakiramdam niya ay mayroong nag-uutos sa kanya na pakialaman ng baul na yon. Hindi ako mapakali. Gusto ko talagang basahin ang mga librong yun. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Kahit nagbigay na ng babala si mama, parang hindi pa rin ako natatakot. Bahala na. Alamin ko ang sikreto ng librong yun. Isang gabi, mahimbing na natutulog ang mag-asawang Marta at Ricky. Sa kabilang banda, dilat naman ang mga mata ni Ravina. Mag-aalas 11 na ng gabi, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Iniisip niya pa rin ang baol. Mula nang makita niya yon, ay hindi na ito nawala sa isip niya. Tulog na si mama at papa. Ito na ang tamang pagkakataon upang gawin ko ang binabala ko. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang higaan at maingat na naglakad patungo sa kabilang silid, kung saan ay doon matatagpuan ang lumang baol. Madilim ang kwarto nang buksan ito ni Ravina. Kailangan kong dalhin dito ang lampara. Sobrang dilim pala. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Kinuha niya ang lampara at dinala ito patungo sa kabilang kwarto. Tahimik ang paligid nang makapasok si Ravina. Walang bulong ng hangin ang maririnig. Wala ring mga insekto ang nag-iingay. Tahimik ang lahat ng bagay at nilalang ng gabing yon. Eto na, nakakita ko na ang baul. Habang pinagmamasdan niya ang lumang baul, muling nanariwa sa alaala ni Ravina ang bili ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi pa rin siya natakot. Mas nananaig pa rin sa kanya ang kagustuhang tuklasin ang baul. Huminga siya ng malalim, humugot ng lakas ng loob, at buong tapang na binuksan ang baul. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nasilayan. Oh, ang daming libro. Totoo nga ang sabi ni mama. Mga libro nga ang laman ng baul na ito. Ganito palang aklat ng mga babaylan. Tuwang-tuwa si Ravina sa kanyang nakikita. Isa-isa niyang kinuha sa baul ang bawat libro. Ang pabalat ng aklat ay gawa sa balat ng hayop at mayroong nakasulat na baybayin bilang pamagat ng aklat. Tinitigan ni Ravina ang kulay dugo na nakasulat sa pabalat nito. Aklat ng babaylan? Tama, aklat ng babaylan nga ang nakasulat. Naku, marunong din pala akong magbasa ng ganito. Ibig sabihin, may kapangyarihan din ako kagaya ng mga babaylan? Kumikinang sa tuwa ang mga mata ni Ravina. Hindi niya akalaing mababasa niya ang nakasulat sa pabalat ng libro. Binuklat niya ang mga pahina at mas lalo siyang namangha sa kanyang nakita. Bumungad sa kanya ang mga pangalan ng babaylan, mga nakasulat kung paano palakasin ang kapangyarihan, mga paraan kung paano labanan ang mga nilalang ng dilim, at kung paano pagalingin ng mga taong may sakit at biktima ng mga aswang, barang, engkanto at marami pang iba. Grabe, ang mustig naman ng mga librong to. Mukhang magkakaroon ako ng mga kaalaman kung paano maging isang manggagamot. Ipinagpatuloy ni Ravina ang pagbabasa. Laking gulat niya
sapagkat nagagawa niya pa rin basahin ang mga nakasulat sa bawat pahina ng libro kahit hindi niya napag-aralan ng mga letrang yon. Mahabang oras ang ginugol niya sa pagbabasa. Walang mapagsidlan ang sayang nadarama ni Ravina dahil marami siyang napulot ng mga impormasyon at bagong kaalaman na maaari niya magamit sa mga sitwasyon sa totoong buhay. Totoo palang na kakatalino ang pagbabasa ng libro. Ilang pahina palang nababasa ko, pero marami na akong nalalaman. Pero sandali lang, saan kaya nagmula ang kakayahan ko na mabasa at maunawa ng laman ng librong to? Doon nagsimula ang pagtatanong ni Ravina tungkol sa kanyang pagkatao. Hangang-hanga siya sa kakayahang natuklasan niya sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya rin maiwasang magtaka, magduda at magtanong. Sino nga ba talaga ako? Bakit marunong ako magbasa at umunawa ng libre ng mga papailan? Hindi ko naman ito pinag-aralan na. Hindi ko akalaing may tinatago pala akong abilidad. Mula noon, madalas nang tumatambay si Ravina sa kabilang silid upang magbasa ng aklat ng babaylan. Palihim niyang ginagawa ito upang hindi siya mapagalitan ng kanyang ina. Dahil sa kanyang pagbabasa, marami na siyang nalikom na mga kaalaman. Binibigyan niya ng malaking halaga ang bawat pahinang kanyang nababasa. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nakarinig sila ng katok na nagmumula sa kanilang pinto. Noong una, hindi nila ito pinapansin, pero habang tumatagal mas lalong lumalakas ang pagkatok. Sino kaya yan? Kain lang muna kayo rito. Ipagbubukas ko lang ng pinto kung sino mang kumakatok. Saglit na iniwan ni Marta ang kanyang pagkain at naglakad patungo sa kinaroroonan ng kanilang pinto. Naiwan naman sa mesa si Ricky at Ravina. Nang buksan ni Marta ang pinto ng bahay, bumungad sa kanya ang dalawang mag-asawa. Umiiyak at nagmamakaawa. Hawak-hawak ng babae ang anak nilang lalaki na nasa 3 taong gulang pa lamang. Tulungan niyo kami. Sinalakay kami ng aswang. Maawa kayo. Gamatin niyo ang anak ko. Gusto pa namin siyang mabuhay. Halos luluhod na ang babae sa harap ni Marta para lamang matulungan sila. Napansin ni Marta na maraming sugat sa katawan ng kawaawang bata. Tila kinagat ng aswang ang mukha nito. Marami ring kalmat ang mga magulang ng bata. Kawawa naman ang anak nyo. Maraming dugo ang lumalabas sa mga sugat niya. Pero pasensya na, walang manggagamot dito. Hindi marunong ang pamilya ko. Sa kabila ng mga sinabi ni Marta, hindi pa rin sumuko ang babae. Patuloy ito nagmamakaawa habang walang humpay sa pagpatak ang kanyang mga luha. Baka may maisip kayong paraan para matulungan ng anak ko. Parang awa nyo na. Kayo na lang talagang pwede naming malapitan. Marami na kaming pinuntahang bahay pero ni isa. Walang tumulong sa amin. Hindi raw sila marunong. Nalungkot si Marta sa kwento ng babae. Sobrang naawa siya sa kalagayan ng bata. Ngunit wala siyang kakayahan kung paano paggalingin ng batang sinalakay ng aswang. Sa totoo lang, gustong-gusto kong tumulong sa inyo, pero ayaw kong magmarunong dahil imbes na gumaling ang anak nyo. Baka mas lalo pang mapahamak. Mahirap magmarunong sa isang bagay na hindi ka naman talaga marunong. Kaya pasensya na talaga, wala kaming maitutulong. Mas maigindalin nyo na lamang sa iba, baka may kakayahan silang tumulong. Narinig ni Ravina ang usapan nila, kaya naman ay lumabas siya at tiningnan ang mag-asawang nasa harapan ng kanilang bahay. Nanlumo siya nang makita niyang nanghihina na ang bata. Pasok po kayo. Ako na po ang bahalang maglagay ng lunes sa anak nyo. Nanlaki ang mga mata ni Marta sa winika ni Ravina. Inisip niya na baka ay nagbibiro lamang ito. Alam ko nagbibiro ka lang anak, pero hindi ngayon ang tamang oras para magbiro. Hindi ba ako nagbibiro, Mama? Seryoso po ako sa sinabi ko. Gagamatin ko po ang anak nila. Mas lalong nagulat si Marta. Hindi siya naniniwala sa sinabi ni Ravina sapagkat masyado pa itong bata at batig niyang wala rin itong kakayahan sa panggagamot. Hindi magagamot ang anak ko. Umalis na kayo. Pasensya na, nagbibiro lamang siya. Hindi nga ako nagbibiro, Mama. Papasukan niyo na po sila. Ako na po ang bahala sa anak nila. Nahihibang ka na ba, Ravina? Narinig mo ba ang sarili mo? Paano mo magagamot ang batang yun? Gayong hindi ka naman marunong. Napakagatlabi si Ravina. Nababasa niya sa mga mata ng kanyang ina na wala itong tiwala sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. Nilakasan niya ang kanyang loob at saka nagsalita. Mama, alam ko mababa ang tingin niya sa akin dahil munting bata lamang ako.
Alam kong iniisip mo na hindi ko kayang gamutin ng batang to, pero magtiwala naman kayo sa akin kahit ngayon lang. Hindi po ako magsasayang ng oras kung alam kong hindi ko kayang gawin ng isang bagay. Natameme si Marta. Hindi siya makapagsalita. Naguguluhan siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Wala pa rin siyang tiwala kay Ravina. Nagulat na lamang siya nang biglang sumigaw ang babae. Lumalala na ang pakiramdam ng anak ko. Maawa naman kayo. Payagan niyo na ang anak niyo. Naggamutin ang aking anak. Baka sakaling maagapan pa. Labis na nataranta ang ina ng bata sapagkat nanginginig na ang kanyang kamay habang nakahiga sa mga bisig niya. Namumutla na rin ang mga labi nito at para bang bibigay na. Nag-alala si Marta sa kalagayan ng bata. Kaya naman ay napagpasyahan niyang pagbigyan na lamang ang hiling ni Ravina. Pumasok man kayo sa loob. Ravina, ikaw na ang bahala sa kanila. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin mo. Siguraduhin mo lang na hindi mo kami pinaglololoko. Huwag ka mag-alala, Mama. Akong bahala sa kanila. Blanco ang isip ni Marta habang nakatayo siya malapit sa pintuan. Samantalang, ang mag-asawa naman ay pumasok na sa loob. Umaasa sila magagamot ni Ravina ang kanilang anak. Tahimik lamang siya. Inaabangan niya ang gagawing hakbang ng kanyang anak. Maging ang asawa niyang si Ricky ay nagtaka rin sa binabalak ni Ravina. Maupo muna kayo. Pupunta lang ako sa labas. Anong gagawin mo sa labas, anak? Kukuha lang ako ng dahon ng damong Maria. Babalik po agad ako. Ano ba gagawin mo sa dahong yun? Mag-eeksperimento ka na naman ba? Hindi na nagawang sagutin ni Ravina ang tanong ng kanyang ina. Nagkukumahog siyang lumabas ng bahay, bit-bit ang munting flashlight. Tinahak niya ang daan patungo sa likod ng kanilang bahay, kung saan ay doon niya matatagpuan ng dahong Maria. Daladalan na niya ang damo, na ito ay bumalik siya sa loob ng bahay. Sandali lang po. Dikdikin ko muna ang damong to. Sambit ni Ravina habang nakatingin siya sa ina ng bata na walang tigil sa pag-iyak. Makikita sa mukha nito na minamadali nito si Ravina para lamang maisalba ang bata. Hindi na nagsayang pa ng oras si Ravina. Mabilis ang dinikdik ang mga kinuha niyang dahon hanggang sa lumabas ang katas nito. Matapos niyang dikdikin ang dahong Maria, dahan-dahan niya itong idinikit sa sugat ng bata habang sinasabayan niya ng orasyon. Seryoso si Ravina sa kanyang ginagawa. Samantalang sina Marta at Ricky naman ay nagtataka pa rin sa ginagawa ng kanilang anak. Wala silang maunawaan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ravina para itong orasyon ng mga sinaunang babaylan. Matapos ang orasyon ng bata, unti-unti naghilom ang mga sugat ng batang paslit mula sa mukha nito, pababa sa leeg at patungo sa ibang bahagi ng katawan nito na may kalmot at kagat ng aswang. Naghilom na ang mga sugat ng anak ko. Grabe, isa kang mahusay na manggagamot. Napakagaling mong bata ka. Ulang mapagsildan ang tuwang nadarama na mag-asawa nang makita nilang wala nang marka ang sugat at kalmot sa katawan ng kanilang anak. Labis-labis ang pasasalamat nila kay Ravina sa ginawa nitong pagtulong. Sa kabilang banda naman, humanga naman sina Ricky at Marta sa kahusayang pinamalas ng kanilang anak. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Paano mo nagawa ang bagay na yun, Ravina? Sino nagturo sa'yo? At saan mo nakuha ang orasyong yun? Nabasa ko lang po sa mga aklat sa baul. Doon ko nakita ang iba't ibang mga libre ng mga gagamot. Dahil doon, nagkaroon po ako nagkaalaman kung paano manggamot. Lahat ng ginawa ko kanina, ginaya ko lang yun sa libro. Sinaulo ko na rin po ang iba't ibang mga orasyon at panalangan para maging mabisa ang paggagamot. Halos hindi maiguhit ang mukha ni Marta nang malaman niya ang ginawa ni Ravina. Umalab ang galit sa kanyang puso. Ano? Pinakialaman mo ang mga libro sa baul? Pasaway ka talagang bata ka. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag mong pakialaman ng mga aklat na yon? Hindi ka talaga nakikinig sa akin, no? Baka mapahama ka lang sa ginagawa mong yon. Pasensya na po, Mama. Pasensya po kung sinaway ko ang bilang niyo. Hindi ko lang kasi napigilan ng sarili ko para kasing may umuuti sa akin na buksan ng baul at basahan ng mga aklat. Pero hindi naman ako napahamak eh. Ang totoosin, nakatulong pa nga ako para gumaling ang bata. Hindi rin ako nabaliw. Nagulat pa nga ako eh, nang malaman kong may kakayahan pala akong basahan at unawaan ng laman ng libro. Halos walang masabi ang mag-asawa sa katotohanang isiniwalat ni Ravina. Doon nagsimulang sumibol ang malaking tanong tungkol sa pagkatao ng batang yon.
Anong klaseng bata ba ito, Ricky? Bakit taglan niya ang kapangyarihan ng isang babaylan? Kahit ako nagtataka na rin, Marta eh. Marami nang sumubok na basahin ng aklat sa baul. Pero ni isa sa kanila walang naintindihan. Paano niya kaya nagawa yun? Habang nag-uusap ang mag-asawa, biglang nagsalita ang babae. Malakas ang aking kutob na may kakaiba sa inyong anak. Hindi lang siya basta ordinaryong bata. Isa siyang mahusay na manggagamot at higit pa rito ang kaya niyang gawin. Nararamdaman kong malakas ang kapangyarihan niya. Kaya kung ako sa inyo, suportahan niyo na lamang siya para marami siyang matulungan. Lalo na talamak ngayon ang mga aswang na nambibiktima sa ating nayon. Dahil sa babae, tila naliwanagan ng kanilang isip. Napagpasya nilang suportahan na lamang si Ravina, imbes na pigilan ito sa pagiging manggagamot. Hangang-hanga kasi sila sa kahusayang ipinamalas nito sa unang pagkakataon. Doon na nagpalipas ng gabi ang mag-asawang biktima ng aswang, kasama ang nag-iisa nilang anak. Maayos na ang kalagayan ng bata at nakatulog na ito ng maayos. Kinaumagahan, nagpaalam na nga sila sa pamilya ni Ravina. Ngunit bago sila tuluyang umalis, kinausap muna nila si Ravina. Maraming salamat sa iyo, Ravina. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ang anak namin. Alam mo, kahit munting bata ka pa lang, pinahanga mo na kaagad kami sa tagli mong kahusayan. Ipagpatuloy mo lang ang panggagamot, natitiyak akong malayo pang mararating mo. Maraming salamat din po sa inyo. Makakaasa po kayong ipagpapatuloy ko ang aking nasimulan. Mag-ingat kayo sa paglalakbay nyo, lalo na kapag kakagit na ang dilim. Matapos ang kanilang pag-uusap, tuluyan ang umalis ang mag-asawa. Naiwang nakangiti si Ravina, umaapaw ang saya sa loob ng kanyang puso dahil sa nagawa niya. Sobrang saya pala kapag may natutulungan akong tao. Tama ang sabi ng babae. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking kakayahan sa panggagamot. Gagawin ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko at sa ibang tao. Gusto kong makatulong sa kanila sa abot ng aking makakaya. Mula sa tagpong napatunayan ni Ravina sa kanyang sarili na may kapangyarihan siyang manggamot, napagpasyahan niyang pagbutihin pa ito. Halos gabi-gabi siya nagbabasa ng aklat ng babaylan upang mas lalo pang lumawak ang kanyang kaalaman. Suportado rin siya ni Ricky at Marta. Hindi na sila nagagalit sa tuwing nakikita nila nagbabasa ng aklat si Ravina. Napapansin din nila na tunay na determinado ang bata na ipagpatuloy ang nasimulan nito. Ang dami ko namang natutunan sa gabi-gabi kong pagbabasa. Astig talaga ng mga librong to. Masaya si Ravina sa bagay na kanyang ginagawa. Gustong-gusto niyang matuto ng iba pang mga pamamaraan hinggil sa usaping panggagamot. Nakalikha na rin siya ng koleksyon ng mga halamang gamot na magagamit niya sa pagpapagaling sa mga taong sinalakay ng masasamang nilalang. Kagaya na lamang ng dahon ng sambong, lagundi, tawa-tawa at kung ano-ano pong mga halamang gamot na pangontra sa mga nilalang ng dilim. Mayroon din siyang maliit na bote na may lamang dagta ng mga ugat ng halaman, bawang at dinikdik na peraso ng luya. May basbas ito ng orasyon upang maging epektibo ang bisa nito. Ang dami ko ng koleksyon ng mga pangatri sa mga masasamang nilalang. Sigurado nga hanga na naman si mama at papa. Isang araw, nagpaalam si Ricky na tutungo siya sa kanilang taniman upang maghawa ng mga damong sagabal sa kanilang pananim. Pagsasaka ang tanging kabuhayan ng kanilang pamilya. Kaya halos doon na umiikot ang araw-araw na gawain ni Ricky bilang padre de pamilya. Nang sumapit ang hapon, nakauwi na siya sa kanilang bahay. Ngunit kakaiba ang kanyang pakiramdam. Nanginginig ang katawan niya, sumasakit ang tiyan, at parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Labis na nag-aalala sina Marta at Ravina sa pangyayaring yon. Ano bang ginawa mo, Ricky? Bakit ganyan ang sinapit mo? Saan ka ba talaga galing? Nilinis ko lang naman yung mga talahib sa taniman natin. Pag uwi ko, bigla na ako naghina. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganto, Marta. Sobrang sakit ng tiyan ko. Parang pinaparusahan ako. Umiiyak na si Marta habang nakatingin siya sa namimilipit niyang asawa. Tila dinudurog ang kanyang puso sa sinapit na Ricky. Maya-maya, lumapit si Ravina sa kinaroroonan ng dalawa. Agad niyang inilagay ang kanyang kanang kamay sa ulo ng kanyang ama. Kalmado lamang siya habang ginagawa yon. Naengkanto po si Papa. Abay, paano naman siya naengkanto, Ravina? Posibleng nasagay niya o nasaktan ang mga nilalang ng lupa na hindi natin nakikita. Nararamdaman kong malaki ang galit sa kanya ng engkanto. Hindi gagaling si Papa hanggat walang lunas.
Naku, kawawa naman ang tatay mo. Ano gagawin natin, Ravina? Umiiyak na si Marta, dala ng labis na takot at pag-aalala. Mas lalo siyang kinakabahan sa tuwing lumalakas ang sigaw ng kanyang asawa. Opo kayo mag-alala, akong bahala kay Papa. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang makakain ng engkantong yun. Maawa ka sa iyong ama, Ravina. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Hindi ko kayang makita na nahihirapan siya. Mabilis na ginamot ni Ravina si Ricky sa pamamagitan ng mga halamang gamot na kanyang tinipon. Sinasabayan niya rin ang orasyon habang gumagamot upang puksay ng kapangyarihan ng engkantong nagpapahirap sa kanya. Isang engkantong itim ang nagambala niya. Nararamdaman ko ang lakas ng kapangyarihan niya, pati na rin ang umaapoy niyang galit. Ipinagpatuloy ni Ravina ang pag-oorasyon hanggang sa natanaw nila ang mga usok na nagmula sa katawan ni Ricky. Napaatras si Marta nang matanaw niyang umuusok ang katawan ng kanyang asawa. Ano nangyayari? Ravina, bakit umuusok ang katawan ng tatay mo? Opo kayong mabahala. Ito'y isang senyales na unti-unti nang lumalabas sa kanyang katawan ng kapangyarihan ng engkanto. Kahit papaano ay nagkaroon ng pag-asa si Marta. Nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Nakahinga siya ng malalim. Sa pagpapatuloy ng orasyon ni Ravina, kumalma na si Ricky. Hindi na siya nagsusumigaw, hindi na umiiyak, hindi na rin namimilipit sa sakit. Anong nararamdaman mo ngayon, Papa? Wala nang masakit, Ravina. Ang husay mo, anak. Nagawa mong lupigin ang kapangyarihan ng engkantong itim. Napaiyak sa tuwa si Marta dahil gumaling na ang kanyang asawa. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Sa susunod, mag-iingat po kayo sa taniman o kahit sa ang sulok ng kagubatan. Maraming mga nilalang na hindi natin nakikita. Maaari tayong mapahamak kapag nasagi natin sila. Salamat sa iyo, anak. Sobrang swerte namin sa iyo. Ang husay-husay mo. Hindi ko alam kung saan mo naman ang kakayahang yan. Para kang isang babayla ng sinaunang panahon. Baka naman dun ako nagmana sa lola mo. Di ba ang sabi mo, Mama, mahusay na babaylan po ang lola mo? Napatigil si Marta. Hindi siya kaagad na nakasagot. Naalala niyang hindi pala nila tunay na anak si Ravina. Imposible ring nagmana sa lola ni Marta ang pagiging mahusay ng bata sa larangan ng panggagamot dahil hindi naman sila magkadugo. Ni hindi alam nila kung sino ang pamilya ng bata at kung anong klaseng angka ng pinagmulan nito. Walang kamuwang-muwang si Ravina na hindi siya tunay na anak ni na Marta at Ricky. Ravina, anak, pagbutihin mo ang kahusayan mo ha. Nandito lang kami ng iyong ama. Susuportahan ka namin. Pumaskil ang malapad ng ngiti sa mga labi ng munting bata. Halata ang tuwa sa sulok ng mga mata nito. Marami pong salamat sa suporta niyo, Mama, Papa. Nagsilbing inspirasyon ni Ravina ang pagmamahal at suportang ibinibigay ng mga taong kinilala niya bilang mga magulang. Mas lalo niyang pinaghusay ang kanyang panggagamot hanggang sa humantong sa puntong marami na siyang natutulungan. Naging takbuhan siya ng mga taong may sakit, mga biktima ng aswang, na engkanto at mga taong sinasapian. Hindi sila binigo ni Ravina. Lahat ng ginagamot na ay agad na gumagaling. Kaya naman binansagan siya ng mga tao sa kanilang lugar bilang batang albularya. Masaya siya sapagkat marami siyang natutulungang mga tao. Sa paglipas ng ilang buwan, muli na namang sumalakay sa kanilang nayon ang mga aswang na noon pa kinatatakutan ng mga tao. Nagsisimulang mambiktima ang mga nilalang na yon. Tuwing papatak ang buwan ng Nobyembre at ito ang buwan na kinatatakutan ng lahat dahil mas nagiging uhaw sa laman at dugo ang mga aswang. Nambibiktima ang mga ito tuwing kakagat ang dilim. Kaya naman doble ingat ang mga tao lalo na kapag pumaparang na ang bilog na buwan. Ang asawa ko! Wala na ang asawa ko! Mga demonyong aswang kayo! Pinatay nila ang asawa ko! Nagising si Ravina dahil sa iyak at sigaw ng kanilang kapitbahay na si Aling Milay. Inaantok na siya ng mga sandaling yon. Ngunit pilit niya na lamang iminulat ang kanyang mga mata. Ano ba yan? Ang aga-aga? Pero may nagsisikawan na? Naputol-tuloy ang masarap kong tulog? Napasilip na lamang si Ravina sa bintana. Bumungad sa kanya ang mga nagkukumpulang tao sa bahay ni Aling Milay. Narinig niya din ang usap-usapan nila. Napinas lang daw ng aswang ang asawa nito. Napabuntong hininga na lamang si Ravina. Nakaramdam siya ng awa para sa pamilya ni Aling Milay. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Iniluwan nito si Marta. Gising ka na pala anak. Akala ko tulog mantika ka pa rin.
Ang sarap na sana ng tulog ko, pero nagising ako dahil sa sigaw na Aling Milay na paano raw ang asawa niya, Mama. Naku, Ravina, grabe ang sinapit ni Mang Pilo. Inatake daw siya ng aswang dun sa sagingan. Kung nakita mo lang ang mukha niya, talagang maawa ka. Ang dami niyang kagat at kalmot. Halos hindi na nga siya makakilala eh. Tapos ang malala pa, wala na ang lamang loob niya. Sigurado akong kinain na yun ng aswang. Kawawa naman si Mang Pilo. Pero Mama, paano naman siya napunta sa sagingan? Kinaladkad ba siya ng aswang papunta ron? Lumabas daw siya, Ravina. 11:00 ng gabi nang magpaalam siya kay Aling Milay. Tatae lang daw muna siya sa sagingan dahil masama ang tiyan niya. Alam mo naman, wala pa silang maayos na banyo. Ayun, sa sagingan daw pumunta. Pero ang malas ni Mang Pilo dahil naamoy siya ng aswang. Sana, hindi na lang siya lumabas. Pwede naman siguro makigamit na lang muna sa ibang banyo. Sinayang niya lang ang buhay niya. Aba, baka ayaw niya rin sigurong mangantok sa ibang bahay dahil natutulog na ang mga tao. Ay nako, delikado talaga itong buwan ng Nobyembre. Nanlumo si Ravina, naawa siya sa mga taong biktima ng mga aswang. Kung tutuusin, hindi lamang si Mang Pilo ang nabiktima ng mga ito. Marami pang bangkay ng ibang bata at matanda ang natagpuan sa damuhan. Ang iba naman ay inakit sa mismong bahay nila. Matanong ko lang, Mama, bakit tahimik ang pagkawala ng mga tao sa ating nayon ngayong buwan ng Nobyembre? Matanong ko lang, Mama, bakit talamak ang pagkawala ng mga tao sa ating nayon ngayong buwan ng Nobyembre? Ay nako, Ravina, taon-taon naman nagaganap ang ganitong pangyayari. Noon pa delikado ang pagkagat ng Nobyembre. Ang daming aswang gumagala sa labas. Ayon sa lola ko, nung nabubuhay pa siya. Nagiging mabangis daw ang mga aswang tuwing Nobyembre. Hindi sila mapakali hanggat hindi sila nakakakain ng laman ng tao. Ganun po ba yun, Mama? Kawawa naman ang mga tao sa ating nayon. Wala silang kapayapaan. Gusto ko po silang tulungan, Ma. Anong ibig mo sabihin, anak? Ang ibig ko pong sabihin, babantayan ko po ang mga tao sa ating lugar, lalo na kapag gabi. Gagala po ako sa labas para makita ko kung may papalapit na mga aswang. Sumalubong ang mga kilay ni Marta. Hindi siya sang-ayon sa desisyon ni Ravina. Anak, alam kong mahusay kang albularya. Pero wag mo naman sanang ipain ang sarili mo para lang iligtas ang ibang tao. Minsan hindi masamang unahin ang sarili natin. Wala po kayong dapat ipag-alala, Mama. Magtiwala lang kayo sa akin. Kayang-kaya kong labanan ng mga aswang. Anak, wag masyadong mapagmalaki sa sarili. Minsan ang pagiging mayabang ang hihila sa atin pababa. Naku, si Mama talaga. Hindi naman ako nagyayabang. Sa kabila ng pagpigil ng kanyang ina, ipinagpatuloy pa rin ni Ravina ang kanyang kagustuhan na protektahan ang mga tao sa kanilang lugar. Naganda siya ng buntot pagi at pangil ng kidlat na nakasaad sa binabasa niyang aklat bilang mabisang pangontra sa mga aswang. Kumuha na rin siya ng matulis na kawayan at nilagyan ng laso ng matalim ng dulo nito upang malaso ng aswang kung sakaling tumama ito sa katawan nito. Nakahanda na rin ang mga asin at bawang sa isang sisidlan. Umanda sa ako ng mga aswang na yun. Wag na wag talaga silang magkamaling pasukin ng kahit kaninang bahay. Nang sumapit ang gabi, pumwesto na sa labas si Ravina. Maliwanag ang buwan ng sandaling yon. Dala-dala niya ang mga kagamitang magsisilbing niyang armas laban sa mga aswang. Ravina, bumalik ka rito! Napalingon siya nang marinig niya ang boses ng ina. Kita niya sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Mama, ano na muna ako rito sa labas? Babantayan ko lang po ang mga aswang na sasalakay sa atin. Hindi mo ba nakikitang napakabilog ng buwan sa kalangitan? Mas delikado ang gabing to. Ravina, mas lalong nauuhaw sa dugo ng mga tao ang mga aswang. Kaya pakiusap naman anak, pumasok ka na sa loob. Hindi mo obligasyon magbantay rito. Gusto ko lang namang makatulong, Mama. Ayokong may mamatay na naman dahil sa mga aswang na yun. Pero paano naman ang sarili mo anak? Hindi mo ba naiisip na mapapahama ka lang dito sa labas kapag pinagtulungan ka ng mga aswang? Mag-isip-isip ka naman anak. Habang abala sa pagbabangayan sina Marta at Ravina, bigla silang nakarinig ng kung anong malaking bagay na bumagsak malapit sa kanilang kinaroroonan. Sabay silang napatingin sa direksyong pinanggalingan ng tunog na yon. Bumulaga sa kanila ang isang nilalang na may magulong mga hibla ng buhok, matutulis na pangil, mahabang mga kuko at nagbabagang mga mata. Dahan-dahan ito naglalakad patungo sa isang bahay na gawa lamang sa kawayan. Agad na naalarma si Ravina sa biglang pagsulpot ng aswang. Umasok ka na sa loob, Mama.
Ako nang bahala rito. Magsara kayo ng pinto. Bilisan nyo. Hindi na nakapagsalita si Marta dahil nilamon na siya ng labis na takot. Kumari pa siya ng takbo papasok sa kanilang bahay at sinarhan ng maigi ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Ravina matapos umalis si Marta. Mabuti naman at sinunod niya ang utos ko. Oras na para kalabanan ko ang aswang na yon. Nalilisik ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya ang isang babaeng aswang na unti-unting lumalapit sa kanilang kapitbahay. Tila hindi nito napansin si Ravina. Nang makalapit ang aswang sa naturang bahay, dahan-dahan itong binuksan ng bintana na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Balak nitong pasukin ng mga taong natutulog sa loob ng bahay na yon. Hindi pwede magtagumpay siya sa maitim niyang balak. Kailangan ko siyang paslangin. Alistong kumaripas ng takbo si Ravina, palapit sa aswang na abala sa pagbubukas ng bintana. Muntik na sana itong makapasok, ngunit hindi natuloy dahil mabilis na hinampas ni Ravina ang likod nito gamit ang buntot pagi. Napahayaw ang nilalang sa labis na sakit. Sinamantala ni Ravina ang pagkakataong yon. Hinampas niya ng hinampas ang katawan ng aswang hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Galit na galit ang mga mata nitong tumingin kay Ravina. Nagigil ang mga pangal nito na tila nagbababala ng matinding paghihigante. Sa isang iglap, gumalaw ang mga kamay ng aswang. Tinangka nitong kalmutin ang mukha ng bata. Ngunit agad itong nasalag ng bata gamit ang hawak niyang kawayan. Tinusok niya ang kanang mata ng aswang gamit ang matulis na kawayan. Humahangos ang aswang dahil sa naghahalong hapdi at sakit na dulot ng lason na inilagay ni Ravina. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang pag-atake ni Ravina. Tinusok niya ng matulis na kawayan sa leg ang aswang hanggang sa bumulwak ang dugo nito at naputol ang hininga. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ubri sa akin ng mga demonyong gaya mo. Tuwang-tuwa si Ravina dahil nagtagumpay siya sa kanyang balak. Maya-maya, biglang nagising ang may-ari ng bahay na si Aling Caridad. Nagsusumigaw ito nang mapansin nitong nakabukas na ang kanilang bintana. Sumilip siya sa labas at muli siyang napasigaw nang makita niya ang batang si Ravina. Inakala niyang aswang ito. Hindi nito kaagad na namukaan ng bata. Aswang! May aswang! Kalma lang po kayo, Aling Caridad. Hindi po ako aswang. Ako to, si Ravina. Biglang nahimasmasan si Aling Caridad nang marinig niya ang boses ng bata. Napawi ang kanyang takot nang makumpirma niyang si Ravina nga ito. Nako, ikaw lang naman pala yan. Akala ko aswang. Grabe, nanandig tuloy ang mga balahibo ko. Akala ko papasukin na kami ng aswang. Muntik na po talaga kayong mapasok ng aswang, Aling Caridad. Kaya nga nakabukas ang bintana niyo dahil kagagawa niya ng aswang. Mabuti na lamang at nakita ko agad. Ayun, pinaslang ko na para hindi na makapambiktima pa. Ito po ang bahay niya oh. Tingnan niyo po, Aling Caridad. Nanlaki ang mga mata ni Aling Caridad nang matanaw niyang may aswang na nakahandusay sa labas ng kanilang bahay. Takot na takot siya nang makita niya ang dugo ang katawan nito. Opo kayong matakot, Aling Caridad. Patay na po siya. Hindi na siya muling mabubuhay pa. Maraming salamat sa ginawa mong pagligtas sa aming buhay, Ravina. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa amin. Sobrang himbing pa naman ang tulog ko kanina. Walang anuman, Aling Caridad. Sara niyo ng maigi ang mga bintana at pinto upang hindi makapasok ang mga aswang. Oo nga, Ravina. Napakabuti mo talagang bata. Hindi mo kami pinabayaan. Ang husay-husay mo. Napaslang mo ang aswang ng mag-isa ka lamang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagsidatingan ng iba pang angkan ng mga aswang. Napasigaw na lamang si Aling Caridad dahil sa dami ng mga tao. Utsara na po kayo ng bintana, Aling Caridad. Huwag na huwag kayong lalabas. Ako nang bahala sa mga aswang. Mag-isang hinarap ni Ravina ang mga aswang. Mabagsik ang kilos ng mga ito, tila ohaw na sa dugo. Dumakot si Ravina ng asin mula sa kanyang sisidlan at isinaboy ito sa mga aswang na tangkang lumapit sa kanya. Alistong napaatras ang mga yon sapagkat natakot sila sa asin. Napapaso sila sa tuwing dumadampi ang asin sa kanilang balat. Lalagyan ko ng bawang ang paligid ko upang hindi sila tuloy makalapit. Mabilis siyang dumakot ng ilang perasong bawang sa kanyang sisidlan at inilagay ito sa kanyang paligid. Dahilan kung bakit nahirapang lumapit sa kanya ang mga aswang. Ang iba sa mga ito ay nanghinana dahil sa amoy ng bawang na tila kumakain ng kanilang enerhiya. Ay na nga, nanghihina na sila. Sabi ko na nga ba eh. Asin at bawang pa lang, aatras na ang mga to. Muli niyang sinabuyan ng asin ng mga aswang na nakapalibot sa kanya. Hindi niya ito pinapayagang tuluyang makalapit.
Nababasa ni Ravina sa mukha ng mga aswang na gusto nila siyang kainin, ngunit hindi nila magawa. Nang lumaon, tuluyan na nga ng hina ang mga aswang. Magkakataon ka na para paslangan sila. Hindi na nagsayang pa ng oras si Ravina. Sinamantala niya ang kahinaan ng mga aswang upang wakasan ang kasamaan ng mga ito. Isa-isa niyang hinampas ng buntot ng pagi ang mga aswang at tinusok ng hawak-hawak niyang kawain na may taglay na lason. Nang lumaon, tuluyan na nga namatay ang mga aswang. Sumilay ang mapait na ngiti sa mga labi ni Ravina. Bagay lang yan sa inyo dahil mga kampon kayo ng demonyo. Hindi man lang kayo naawa sa mga taong binibiktima nyo. Nilisan na ni Ravina ang lugar na yon. Binitbit niya ang kanyang mga kagamitan at mag-isang tinahak ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Humihingil siya na makapasok siya sa loob. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina. Mabuti naman at ligtas ka, anak. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Walang masakit, Mama. Ayos lang po ako. Napagod lang ako sa pakikipag-away sa mga aswang na yun. Ayun, patay na silang lahat. Ang galing mo, anak. Hindi ka man lang nasugatan. Iba talagang tapang ng isang Ravina. Ngumiti na lamang si Ravina habang nayayakap siya ng kanyang nanay. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama niya dahil nagawa niyang protektahan ng mga tao sa kanilang lugar laban sa pananalakay ng mga aswang. Kinaumagahan, agad na kumalat ang balita tungkol sa kabayanihang nagawa ni Ravina. Halos siya ang laman ng usapan ng mga tao sa kanilang lugar. Maraming humanga sa taglay niyang kahusayan at katapangan bilang isang batang albularya. Mayroong pumunta sa kanilang bahay upang magpaabot ng pasasalamat. Ang iba naman ay naghandog ng ulam at bigas para kay Ravina. Maraming salamat po sa mga ulam at pagkaing handog niyo sa amin. Hanggang nandito ako, titiyakan kong ligtas kayo araw man at gabi. Hindi ako papayag na may luha na namang papatak dahil nawala ng mahal sa buhay. Gagawin ko ang abot ng aking makakaya upang protektahan ng ating nayon laban sa pag-atake ng mga aswang. Nagpalakpakan ng mga taong naroon. Hangang-hanga sila kay Ravina. Hindi nagtagal ay nagsipag-uwian na rin ang mga tao. Kilalang kilala ka na talaga sa ating nayon, Ravina. Paano ba naman kasi? Ang galing-galing mo. Sana nga po, magkaroon na ng katahimikan sa ating lugar. Kawawa na po ang mga tao. Sana maubos sa mga aswang para wala nang manggugulo sa atin. Nang sumapit ang hapon, isang matandang babae ang tumungo sa kanilang bahay. Inisip nila na isa rin ito sa mga taong magpapaabot ng pasasalamat kay Ravina. Ngunit mali ang kanilang akala. Ang matandang yun ay walang iba kundi si Aling Budak. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Marta. Saan mo nakuha ang batang si Ravina? Paano siya napunta sa pangangalaga niyo? Nagulat si Marta sa tanong ni Aling Budak. Nasa isang lugar lamang sila, ngunit hindi sila malapit sa isa't isa. Matagal nang napapansin ni Marta na pasulyap-sulyap sa kanya si Aling Budak, lalo na kapag magkasama sila ni Ravina. Bakit mo naman naitanong yun, Aling Budak? Anong sadya mo rito? Kailangan kong malaman kung sino ang ina ng batang yan. Kung kilala mo siya, sabihin mo sa akin ng totoo, Marta. Napakagatlabi si Marta. Hindi niya akalaing may alam din pala si Aling Budak na hindi niya tunay na anak si Ravina. Kumalma siya at sinubukang sagutin ang matanda ng buong galang. Sandali lang ho, Aling Budak. Paano mo nalamang hindi namin anak na Ricky si Ravina? Iyan naman ang usap-usapan ng mga tao sa ating lugar. Wala raw kayong anak. Ampun lang daw ang batang inaalagaan ninyo. Natameme si Marta. Totoo nga namang hindi lingid sa kaalaman ng mga tao sa kanilang lugar ang tungkol sa batang si Ravina. Kaya naman ay walang rason upang itanggi niya ang katotohanan. Oo, inaamin ko, Aling Budak, hindi namin tunay na anak si Ravina. Wala rin akong ideya kung sino ang mga magulang niya. Ni isang beses hindi ko pa nasilayan ang mukha ng mga magulang niya. Kumunot ang noo ni Aling Budak. Tila marami siyang katanungan na nais bigyan ng kasagutan. Makikita sa kanyang mukha ang pagkainteresado sa buhay ng munting bata. Paano siya napunta sa inyo? Gayong hindi niyo alam kung sino ang mga magulang niya. Ganito kasi ang nangyari, Aling Budak. Makinig ka sa akin. Isang araw pumunta sa palengke ang asawa kong si Ricky. Nagulat na lamang siya nang biglang may lumapit sa kanya na isang babae. Umiiyak, nanginginig at parang may kinatatakutan. May hawak siyang sanggol at bigla niya na lamang itong ibinigay sa asawa ko. Nagmakaawa raw siya na alagaan ng batang yon. Sa pagkakaalala ko, parang ilang araw pa lang na isinisilang ang sanggol. Binigay siya ng ina niya kay Ricky at pagkatapos noon, umalis ng babae. Umiiyak at nagmamadali.
Hindi niya man lang sinabi sa asawa ko kung bakit niya pinamigay ang anak niya. Napilitan kaming kupkupin na lamang ang bata at pinangalanan na namin siyang Ravina. Tumango si Aling Budak matapos magkwento ni Marta. Baka sa kanyang mukha ang malalim na pag-iisip, tila mayroon pa siyang nais na malaman. Ilang taon ang batang yan? 8 taon pa lamang si Ravina. Muling tumango si Aling Budak. Para bang may nais siyang kumpirmahin base sa mga impormasyong natanggap niya. Hindi naman naiwasan ni Marta na magtaka, kaya naman ay hindi na siya nagdalawang isip pa na magtanong. Bakit po ba kayo nagtatanong, Aling Budak? Nagbabaka sakali lang ako na baka matulungan ko kayo na matukoy kung sino ang tunay ng mga magulang ng batang yan. Ganun ho ba? Balitaan nyo na lang kami kapag may ideya na kayo kung sino ang mga magulang ni Ravina. Walang kaalam-alam ang dalawa. Napalihim na palang nakikinig si Ravina sa kanilang usapan. Gulat na gulat ang bata nang malaman niyang hindi niya tunay na mga magulang sina Marta at Ricky. Muntik na sana siyang umiyak nang biglang nagsalita si Aling Budak. Marta, may pakiusap sana ako sa iyo. Pwede ko bang makita si Ravina? Pagbigyan mo ako kahit ngayon lang. Noong una, ayaw pa sanang pumayag ni Marta. Ngunit nang lumaon, naisip niya na hindi naman masama kung pagbibigyan niya ang hiling ng matanda. Sandali lang ho, Aling Budak. Tatawagin ko muna siya. Hintayin niyo ako rito. Tinungo na ni Marta ang daan patungo sa silid ni Ravina. Naratnan niya itong nakatulala habang nakaupo sa kama nito. Hindi na nagtanong si Marta kung anong iniisip nito. Naniniwala siya na hindi narinig ni Ravina ang pinag-uusapan nila ni Aling Budak. Ravina anak, sumunod ka sa akin. Hinahanap ka ni Aling Budak. Gusto ko raw niyang makita. Halika na, pagbigyan na natin siya. Wala pa rin kibo ang batang si Ravina. Tila wala siyang balak lumabas. Hinawakan ni Marta ang kamay ng bata at pinakiusapan. Anak, naririnig mo ba si Mama? Ang sabi ko sumunod ka sa akin sa labas. Hinahanap ka ni Aling Budak. Bakit naman, Mama? Basta, sumunod ka na lang anak. Harapin mo ang ating bisita. Nagkunwari na lamang si Ravina na wala siyang narinig. Tumayo na siya at sumunod na kay Aling Marta. Nagtatanong ang isip niya kung sino nga ba si Aling Budak. Nang makarating siya sa sala, natanaw niya si Aling Budak. Naghihintay ito sa kanila. Titig na titig si Ravina sa mukha ng matanda sapagkat pamilyar sa kanya ang mukha nito. Naalala niya ang matandang kausap nila ni Lenlen sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi siya nagkakamali. Si Aling Budak nga ang matandang yon. Bukod doon, ibang-iba rin ang kanyang pakiramdam habang nakatingin siya sa matanda. Nararamdaman niya na tila may mga enerhiyang humihila sa kanya papalapit sa matanda. Heto na si Ravina, Aling Budak. Ravina, magmano ko kay Aling Budak. Kinaugalian na ni Ravina ang magmano sa mga nakakatanda. Ngunit ng mga sandaling yon, tila nakalimutan niya ang magandang asal ng isang bata pagdating sa mga nakakatanda. Kung hindi pa siya sinabihan ni Marta, hindi pumasok sa isip niya ang magmano kay Aling Budak. Mana po, Lola? Pumaskil ang ngiti sa labi ni Aling Budak matapos magmano si Ravina. Kagaya ng bata, kakaiba rin ang kanyang pakiramdam habang nakatingin sila sa isa't isa. Parang gusto niya itong yakapin na hindi maipaliwanag na dahilan. Kahanga-hanga kang bata. Bukod sa pagiging magalang, ang ganda-ganda mo pa. Mayroon kang kamukha. Tila natunaw ang puso ni Aling Budak habang pinagmamasdan niya ng maigi ang mukha ng munting bata. Nakikita niya kay Ravina ang pinaghalong mukha ni na Adan at Adelia. Kahit saang anggulo siya tumingin, bakas pa rin ang katotohanan na may hawig si Ravina sa dalawang yon. Dahan-dahang lumapit si Aling Budak sa bata. Hinawakan niya ang dalawang mga kamay nito at tinitigan ang maamong mga mata ni Ravina. Habang hinahawakan niya mga kamay nito, mas lalong lumakas ang pakiramdam ni Aling Budak na apo nga niya ang batang yon. Isa ka na palang mahusay na albalarya ah. Parang kailan lang. Naglalaro ka pa ng manika sa ilalim ng puno ng mangga ah. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging manggagamot. Sigurado akong malayo pa ang mararating mo. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Ravina. Masaya ang puso niya habang kaharap niya ang matanda. Opo, Lola. Maraming salamat po. O siya, kailangan ko na magpaalam Marta ah. Ravina ah, ako aalis na ah. Pero babalik ako rito kapag gusto ko siya ulit na masilayaan. Nakaalis na ang matanda, ngunit nakakunot pa rin ang noo ni Ravina. Isang palaisipan sa kanya kung bakit kailangan pa nitong bumalik. Mama, siya po ang matandang nakita ko noon na naglalaro kami ni Lenlen sa puno ng mangga. Hindi ko po makalimutan ang mukha niya. Siya talaga yun.
Ah, kaya pala may nasabi siya kanina tungkol doon. Pero mama, tama ba ang narinig ko na hindi kayo ang tunay kong mga magulang? Nanlaki ang mga mata ni Marta sa tanong ng bata. Hindi niya akalaing narinig pala nito ang pinag-uusapan nila ni Aling Budak. Balak niya na sanang wag mo nang sabihin kay Ravina ang totoo. Ngunit naisip niya na baka magalit ito sa kanya kung hindi niya sasabihin ng maaga. Humugot siya ng lakas ng loob at saka nagsalita. Patawarin mo ako kung ano mang narinig mo kanina, anak. Pero oo, tama nga ngayon na ulinigan. Hindi ka namin tunay na anak ni Ricky. Labis na nagsaktan ang bata sa winika ni Marta. Hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Bakit nilang sinabi, mama? Buong akala ko, kayo ang tunay kong mga magulang talaga. Marahang tinapat ni Marta ang balikat ng bata upang pakalmain ito. Ravina, alam ko nasasaktan ka ng sobra sa iyong nalaman. Pero patawarin mo kami kung inilihim namin sa iyo ang tunay mong pagkatao. Hindi pa kasi kami handang sabihin ang totoo dahil masyado ka pang bata. Balak sana namin ipagtapat sa iyo ang katotohanan kapag malaki ka na. Iyak lamang ng iyak si Ravina. Hindi niya pa rin matanggap ang realidad na hindi siya tunay na anak ng 2 taong inakala niyang mga magulang niya. Ang ganun? Sino ang mga magulang ko? Nasaan sila, mama? Bakit nila ako pinabayaan? Pasensya na, anak. Hindi namin nakilala ang mga magulang mo. Binigay ka lang kasi ng nanay mo kay Ricky. Pero hindi niya naman sinabi ang dahilan kung bakit kanya pinamimigay. Sanggol ka pa lang ng mga panahong yon. Hindi ko rin nakita ang nanay mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung nasaan siya at anong pangalan niya. Ibig bang sabihin, ayaw nila ako maging anak? Kasi pinamimigay lang nila ako sa iba, hindi ba, Nay? Muntik nang maiyak si Marta sa tanong ng munting bata. Ramdam niya ang sakit na bumabalot sa puso nito. Sa halip na umiyak, niyakap niya na lamang si Ravina. Anak, huwag mong isipin na ayaw sa'yo ng mga magulang mo. Oo nga, ipinamagay ka niya sa amin. Pero hindi yun ibig sabihin na hindi ka mahalaga sa kanya. Naniniwala akong mahal ka ng mama mo. Kung mahal niya ako, bakit niya ako pinamigay? Ganun ba dapat magmahal ang isang ina? Siguro, problemado lang siya ng sandaling yon. O baka naman hindi ka niya kayang buhayin. Kaya pinamagay ka na lang niya sa iba para mabuhay ka. Minsan sa sobrang pagmamahal ng isang ina sa anak nila, nagagawa nilang ibigay sa iba ang kanilang anak kung ito lang ang tanging paraan para magkaroon ito ng magandang kinabukasan. Kaya sana, huwag ka magtanim ng galit sa puso mo, anak. Kung sandali magkita ulit kayo, matutuhan mo sanang tumanggap at magpatawad. Hindi na nagsalita pa si Ravina dahil mas lalo lamang siyang naiiyak kapag nagsasalita siya. Hinayaan niya ang mga luha niyang dumaloy sa kanyang pisngi. Para sa kanya, walang salita ang makakapaglarawan kung gaano kasakit para sa kanya ang mga sandaling yon. Para siyang isang basag na salamin na mahirap ng buuin. Sa kabila ng kanyang pagluha, hindi siya hinayaan ni Marta, hindi ito nawala sa tabi niya. Tahan na, anak, masyado nang naparami ang mga luhang dumaloy sa mga mata mo. Nandito lang kami ng papariki mo, hindi kami mawawala sa tabi mo. Hindi kami magsasawang mahalin ka. Kahit papaano ay gumaan ang loob ni Ravina, subalit hindi pa rin yun sapat upang mawala ang sakit na tangan-tangan niya. Lumipas ang ilang araw at gabi, madalas na siyang nakatulala habang nakasilip sa bintana at dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Nawalan siya ng ganang kumain dahil sa kaiisip kung sino nga ba ang tunay niyang mga magulang. Tulungan niyo naman ako makilala kung sino mga magulang ko, para niyo ng awa. Nandiyan ka pala, mama. Si Marta ang bumungad sa kanya. Nagmamadali itong pumasok sa kanyang kwarto at tila may dala na namang balita. Ravina, alam mo na ba ang balitang kumakalat sa ating lugar? Tungkol po saan, mama? Sabi ko na nga ba huli ka na naman sa balita. Tungkol saan ba naman yan, mama? May babaeng aswang daw na paggala-gala sa ating lugar. Pumasok daw yun sa bahay ni Aling Carlita. Akala nila kakainin na raw sila ng aswang. Pero laking gulat nila dahil ilamoy lang sila at hindi man lang kinain. Para nagwawala raw ang aswang at hindi mapakali. Yung tipong may hinahanap siya na gusto niyang kainin pero hindi niya mahanap. Gulat na gulat si Ravina sa balitang natanggap niya mula kay Marta. Noon lamang siya nakarinig ng aswang na masyadong mapili o maarte pagdating sa mga taong kakainin nito. Naku, astig pala ng aswang na yun, mama. Baka naman sanggol ang hinahanap niya. Mukhang hindi rin daw sanggol ang hinahanap niya. Pumasok din daw yun sa bintana nila Marites.
Alam mo naman kapapanganak lang ni Marites pero hindi naman daw kinain ang sanggol niya. Gulat na gulat nga sila dahil tumalo ng aswang sa bintana matapos itong maamoy ang sanggol. Ang ganun? Baka hindi sakto sa panlasa niya ang sanggol na yun. Ano kayang hinahanap niya? Yun nga rin ang tanong ng karamihan, anak. Ewan ko ba kung anong klaseng tao ang gustong biktimahin ng aswang na yun? Habang abala sila nag-uusap, bigla silang nakarinig ng katok mula sa pinto ng kanilang bahay. Natigil sila sa pag-uusap. Dito ka lang muna, Ravina. Titingnan ko lang kung sino ang nasa labas. Sige po mama, ingat po kayo. Baka yun ang aswang. Pabirong tugon ni Ravina. Naglakad na si Marta. Tinahak niya ang daan patungo sa pinto. Nang buksan niya ito, ay bumungad sa kanya si Aling Budak. Medyo nagulat pa siya nang masilayan niya ang matanda. Ikaw pala yung Aling Budak. Napadalaw ka. Ano sadya mo? Halika, pasok ko kayo. Nandyan ba si Ravina? Bahagyang kumunot ang noo ni Marta nang malaman niyang si Ravina na naman ang hinahanap ng matanda. Hindi niya alam kung anong kailangan nito sa bata. Si Ravina ba? Oo, nasa loob ho siya. Bakit naman po, Aling Budak? May kailangan po ba kayo sa anak ko? Pwede ko ba siyang makausap kahit saglit lang? May sasabihin lang ako sa kanya. Sige ho, tatawagin ko ho muna siya. Lumitaw ang ngiti ni Aling Budak dahil pinagbigyan ni Marta ang kanyang hinihiling. Tumungo na si Marta sa loob ng kwarto ni Ravina upang tawagin ang bata. Hindi nagtagal ay nakabalik na rin siya at sa mga sandaling yon ay kasama na niya si Ravina. Halata ang tuwa sa mga mata ni Aling Budak nang masilayan nito ang bata. Agad nitong niyakap si Ravina na para bang miss na niya ito. Nagtaka naman si Marta sa ginawa ni Aling Budak. Napansin niya na parang masaya ito kapag nakikita nito si Ravina. Bakit kaya ganyan siya umasta pagdating kay Ravina? Ano bang meron sa kanila? Kung makayakap siya, parang apo niya lang ang niyayakap niya. Kung tutuusin, hindi naman sila magkaano-ano. Bulong ni Marta habang nakatingin kay Aling Budak. Tiniyak niyang hindi nito maririnig ang winika niya. Hindi na komportable si Marta sa paglapit ng matanda kay Ravina. Ngunit ayaw niyang pigilan ito dahil baka magalit ito sa kanya o isipin ni Aling Budak na pinagkakait niya ang bata. Baka naman wala siyang apo o kaya gustong-gusto niya makita at makausap lang si Ravina. Hindi na lamang nagreklamo pa si Marta. Maya-maya ay kinausap ni Aling Budak si Ravina. Inaing, alam kong mahusay kang albularya pero nandito ako para ipaalala sa'yo na mag-iingat ka pa rin, lalo na kapag kumagat na ang dilim. Alam mo bang sobrang bangis ng aswang na gumagala sa ating lugar? Baka mapahama ka kapag hindi ka mag-iingat. Tumawa si Ravina sa winika ni Aling Budak. Wala siyang maramdaman kahit katiting na takot. Hindi rin nanindig ang mga balahibo niya. Maraming salamat po sa mga paalala niyo, pero huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako takot sa mga aswang. Kayang-kaya ko silang labanan kahit magsama-sama pa sila. Tunay nga namang mahusay si Ravina. Ngunit hindi pa rin sapat yun upang makampante si Aling Budak na hindi siya mapapahamak. Hindi basta-basta kalabanin ang aswang na yun, Ravina. Minsan, kahit gaano pa tayo kahusay sa isang bagay, mayroon pa rin mga nilalang na higit sa atin. Yung kaya tayong talunan at sampalin ang katotohanan na akala natin ay imposibleng mangyayari eh. Pero teka lang po ba, bakit naman masyado kayo nag-aalala sa akin? Gusto ko lang na maging ligtas ka, Ravina. Ayaw umapahama ka. Ganun po ba, Lola? Kung ganun, marami pong salamat sa inyo. Isang matamis na ngiti ang humulma sa labi ng matanda. Makikita mo sa kanyang mukha na mayroon siyang malalim na pagmamahal kay Ravina. Sa kabilang banda, hindi pa rin nawawala ang pagtataka ni Marta. Malakas ang kanyang kutob na mayroon talagang kakaiba sa pakikitungo ni Aling Budak kay Ravina. Gayunpaman, hindi na lamang siya nagsalita pa. Nagkunwari siya na parang wala siyang napansin. Hindi nagtagal nagpaalam na si Aling Budak sa kanila. Naiwan naman sa sala sina Marta at Ravina. Nagkatitigan sila sa isa't isa matapos umalis ng matanda. Masyado naman nag-aalala sa iyong matandang yon. Ewan ko na lang naman doon. Pero huwag kang lubusang magtiwala roon, Ravina, ha? Baka mamaya may masama pala siyang balak sa'yo. Mukhang wala naman siguro, Mama. Mabait naman siya sa akin. Saka nararamdaman ko na parang mahal niya po ako. Hindi naman sa minamasama ko ang pagpapakita niya ng kabutihan sa'yo, anak. Pero hindi kaya may masama siyang balak? Kumunot ang noon ng bata. Nagulat siya sa winika ng kanyang ina. Masamang balak? Anong ibig sabihin mo, Mama? Ang ibig kong sabihin,
Baka pakitang tao lang siya sa atin para isipin natin na mabait siya. Pero ang totoo may masama na pala siyang binabalak laban sa atin. Hindi naman siguro siya ganun, Mama. Baka totoong mabait talaga siya. Ang mabuti pa, ayaan na lang natin siya. Huwag na tayo mag-isip na kung ano-ano pa. Isang malalim na katahimikan ang namagitan sa dalawa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Ravina, nakarinig siya ng kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Noong una binaliwala niya lamang ito. Ngunit habang tumatagal, palala na ng palala ang naturang tunog at hindi na siya mapakali. Ano ba yun? May aswang na naman yatang pagala-gala sa labas. Naku, istorbo talaga siya sa tulog ko. Kailan pa kaya mauubos sa mga aswang sa mundo para naman makatulog na ako ng mahimbing? Inas na bumangon si Ravina. Inaantok na siya ng gabing yon, subalit kailangan niyang bumangon upang tingnan kung may mga nilalangbang nakapaligid sa kanila. Nasaan na ba yung buntot ng pagi? Nagpalingalingan siya sa loob ng kanyang silid. Nang makita niya ang buntot ng pagi, agad niya itong kinuha at naglakad palapit sa bintana. Dahan-dahan niya itong binuksan. Maliwanag ang buwan ng sandaling yon, kaya naman inaaninag niya pa rin ang paligid kahit nasa kalagitnaan ng gabi. Tumambad sa kanyang paningin ang isang babaeng aswang na nasa harapan ng bintana. Tila nagbabalak itong pumasok. Hindi ako nagkamali. May kampon nga ng demonyo sa labas ng bahay namin. Aba, kaya pala panay ang kaluskus kanina. Hindi na nagdalawang isip pa si Ravina. Mabilis siyang tumalo ng bintana, bitbit ang buntot ng pagi. Lumundag siya sa harap ng aswang. Balak niyang paslangin ito. Nagigigil ang mga pangil ng aswang habang magkaharap sila ni Ravina. Halata sa mukha nito na gusto niya itong sunggaban ng bata. 3 beses na humangos ang aswang at lumundag palapit kay Ravina. Napakaliksi niyang kumilos. Hindi na namalayan ni Ravina na inaamoy na pala siya ng aswang. Tila kinakabisado nito ang amoy ng kanyang dugo. Mas lalong nanlisik ang mga mata ng aswang matapos nitong amoyin si Ravina. Wari bang tumugma ang uri ng dugo ng bata sa dugong hinahanap niya? Buong lakas na inatake ng aswang si Ravina. Tila gusto na nitong lantakan ang dugo at laman ng munting bata. Hindi mo ako makakain. Dadaan ka muna sa butas ng karayom bago mamatikman ang dugo ko at ang laman ko. Dinedepensa ni Ravina ang kanyang sarili gamit ang buntot ng pagi. Ngunit dumudulas lamang ito sa katawan nito. Ramdam niyang malakas ang enerhiya ng aswang. Hindi ito madaling kalabanin. Ang lakas niya. Sobrang lakas. Ngayon lamang ako naka-enkwentro ng ganito. Hirap na hirap akong talunan siya. Habang naglalaban silang dalawa, nanariwa sa alaala ni Ravina ang sinabi sa kanya ni Aling Budak. Minsan, kahit gaano pa tayo kahusay sa isang bagay, mayroon pa ring mga nilalang na hihigit sa atin. Yung kaya tayong talunin at sampalin ng katotohanan ng akala natin ay imposibleng mangyari eh. Doon napagtanto ni Ravina na tama ang winika ng matanda. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay malakas siya. May mga pagkakataong makakaharap siya ng katapat at lalamunin siya ng kahinaan. Aray, ang sakit. Napayaw na lamang siya nang maramdaman niya ang mga matatulis na kuko ng aswang. Sunod-sunod na kalmat ang gumuhit sa kanyang mukha. Nagsipag-unahan sa pagdaloy ang kanyang dugo. Sa puntong yon, pumatak ang luha ni Ravina. Habang patuloy siyang inaatake ng aswang, tanggap niyang unti-unti na siyang natatalo. Ramdam niya ring nawawala na siya ng balanse. Hindi na sapat ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nabitiwan niya ang hawak ng buntot ng pagi, kasunod ng tuluyang paglapit sa kanya ng aswang. Napasigaw ng malakas si Ravina nang maramdaman niya ang matalim na pangil ng aswang sa kanyang kanang braso. Sobrang sakit para sa kanya ang kagat na yon. Buong akala niya ituluyan na siyang malalamon ng aswang. Ngunit laking gulat niya nang biglang may lumitaw na isang matandang babae at puwersahan itong hinila ang aswang palayo kay Ravina. Lumayo ka sa apo ko. Huwag mo siyang patayin. Nanlaki ang mga mata ni Ravina nang mapagtanto niyang si Aling Budak pala ang matandang yon. Ngunit laking palaisipan sa kanya kung bakit apo ang tawag nito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata ng aswang. Habang magharap sila ni Aling Budak, pumagitna ang matanda upang protektahan si Ravina. Ngunit ayaw pa rin magpaawat ng aswang. Naghahanap pa rin ito ng paraan kung paano mahahablot si Ravina. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Anak mo ang batang to. Mas lalo nagulat si Ravina sa winika ni Aling Budak. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Labis siyang naguguluhan habang nasa gitna ng alanganin ng kanyang buhay. Sa kabila ng sinabi ni Aling Budak,
Tila hindi pa rin ito nauunawaan ng aswang. Tuloy pa rin ito sa panggigigil na kainin si Ravina. Dahil doon, inilabas ni Aling Budak ang uling na nakabalot sa lampin at may dugo ng paniki at saka sinabit ang mga kataga ng mangkukulam. Sa ngalan ng uling at dugo ng paniki, alisin ang sumpa na nakabuhol sa mag-inang ito o makapangyarihang hangin. Paliparin mo ang sumpa palayo sa mag-inang to. Kasunod ng katagang yon, hinampas ni Aling Budak ang uling sa mukha ng babaeng aswang. Makalipas ang ilang segundo, unti-unting naglaho ang mga matutulis nitong kuko, pati na rin ang mga pangil nito. Bumalik sa totoo nitong anyo ang aswang nakarap nila. At ang aswang na yun ay walang iba kundi ay si Adelia. Mas lalong nakumpirma ni Aling Budak na si Ravina nga ang anak ni Adelia dahil ito lamang ang nakatakdang kakainin ni Adelia base sa sumpang ginawa niya. Aling Budak, ikaw? Makikita sa mukha ni Adelia ang labis na pagkagulat. Bumalik na siya sa anyong tao. Namukhaan niya si Aling Budak. At doon na bumalik lahat ng alaala niya buhat ng sinumpa siya nito. Naalala niya na rin si Aling Budak na ito ang ina ni Adan. Oo, tama ka. Ako nga ito, Adelia. Sa wakas, naputol ko na ang sumpa sa bagitan yung dalawa ni Ravina dahil ayaw ko mapahamak ang aking apo. Pagmasdan mo ang batang ito, siya ang iyong anak. Ang batang mula sa dugot laman niya ni Adan. Kuminang ang mga mata ni Adelia. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tiningnan niya si Ravina at tinawakan niya ang mga kamay nito. Ramdam niya sa loob ng kanyang puso na hindi iba sa kanya ang batang yon. Bilang isang ina, ramdam niyang anak niya ang batang kaharap niya. Ito na ba ang aking anak? Ang ganda niya! Ang ganda-ganda! Napaiyak na lamang si Adelia at niyakap ng mahigpit si Ravina. Sigurado siyang yun talaga ang anak niya. Sa kabilang banda, bigla namang lumambot ang puso ni Aling Budak. Naramdaman niyang may natitira pa palang kabutihan sa puso niya para tanggapin si Adelia bilang ina ng apo niya. Adelia. Napalingon si Adelia nang marinig niya ang tinig na Aling Budak. Ramdam niya sa boses nito na hindi ito galit sa kanya. Adelia, patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa iyo at sa apo ko. Alam kong sobrang laki ng nagawa kong kasalanan. Inilagay ko kayo sa isang masaklap na sumpa. Ako rin ang dahilan kung bakit namatay si Adan. Sa ngayon, pinagsisisihan ko na ang lahat. Hindi ko pala kaya makitang kinakain mo ang aking apo. Kaya napagpasyahan kong putulin na lamang ang sumpa ko. Kilala kita, Adelia. Alam kong isa kang mabait na aswang. Sana mapatawad mo ako. Tumango na lamang si Adelia bilang pagsang-ayon. Wala siyang naramdamang galit para kay Aling Budak sa sobrang buti ng puso niya. Niyakap siya ni Aling Budak at si Aling Budak na rin mismo ang nagpaliwanag kay Ravina kung paano namatay ang kanyang ama, kung paano nabuhay ang sumpa, at kung paano sila nagkalayo ng totoo niyang ina. Napaiyak na lamang ang bata sa kanyang nalaman. Ang ganun? Aswang pala ang totoo kong nanay. Nangangain pala siya ng mga tao. Hindi nangangain ng tao ang nanay mo, Ravina. Isa siyang mabait na aswang. Nagsisinungaling yata kayo, Aling Budak. Bakit gusto niya akong kainin kanina? Pasensya ka na po. Nagawa niya lang yon dahil isinumpa ko siya noon. Isinumpa ko na mawawala siya sa sarili at kakainin niya ang anak niya. Pero ngayon, inalis ko na ang sumpa na yon. Hindi na muling mababaliw ang nanay mo. Ganun po ba? Ibig sabihin, mabait pala siya kung hindi mo lang siya isinumpa nun? Sa huli, nauunawaan din ni Ravina ang kwento ng kanilang buhay. Kung saan siya nagmula at kung sino talaga ang tunay niyang mga magulang. Bukod roon, nalaman niya rin ang tungkol sa buhay ng nanay niyang si Adelia na naig sa kanyang puso ang pagtanggap at pagpapatawad. Tinanggap niya si Adelia na ito ang tunay niyang ina at si Aling Budak ang kanyang lola. Ipiniliwanag din nila kina Marta at Ricky ang tunay na kwento ng kanyang pinagmulan. At base sa pagkakaalala ni Ricky, si Adelia nga ang babaeng nag-iwan sa kanya kay Ravina. Ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit natatandaan niya pa rin ang mukha nito. Kaya nakumpirma nilang mag-ina nga sina Ravina at Adelia. Mama Adelia, di ba gusto mong gumaling sa pagiging aswang? Gusto mo po bang bumalik sa pagiging normal na tao? Oo, gustong gusto ko talaga anak. Kailanman hindi ko ginusto ang pagiging aswang. Gusto kitang tulungan, Mama. Sa anong paraan, Ravina? May nabasa po ako sa libro ng mga babaylan kung paano pagalingin ng isang aswang, lalo na kapag hindi naman niya ginusto ang pagiging aswang niya. Talaga anak? Oo naman, Mama. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ginamit ni Ravina ang kanyang kaalaman
upang ibalik ang kanyang ina sa normal na tao. Inaral niya ang mga dasal at orasyon upang mabasag ang pagiging aswang nito. Mayroon din siyang pinainom na bagay sa kanyang ina na may basbas ng ritual. Sa huli, nagtagumpay si Ravina sa kanyang ginawa. Hindi na isang aswang si Adelia. Laking pasasalamat ng kanyang ina dahil maaari na silang magsama at mamuhay bilang normal na mga tao. Sa kabilang banda, kinausap din nila ang mag-asawang Martha at Ricky. Martha, Ricky, salamat sa pagkupkup sa anak ko. Tatanawin ko ito bilang utang na loob sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko ipagkakait sa inyo si Ravina. Pwede niyo siyang dalawin sa bahay kung gusto niyo. At pwede rin siyang dumalaw sa inyo kapag namimiss niya kayo bilang una niyang mga magulang. Hindi ko kayo aalisin ng karapatan na maging magulang niya. Masaya ako na muli kayo nagkita, Adelia. Hindi namin ipagkakait kay Ravina ang pagmamahal ng totoo niyang ina. Kung gayong iyan ang gusto niya, nandito lang kami ni Ricky kung kailangan niyo ng tulong. Masayang namuhay sa kanilang nayon si Adelia kasama si Ravina. Naging maayos na rin ang relasyon nila ni Aling Budak. Tumigil na ang matanda sa pangkukulam at pinili niyang yakapin ang kabutihan. Samantalang si Ravina naman ay nagpatuloy pa rin sa pagiging albalarya. Mas lalo siyang naging mahusay at mas dumami ang kanyang natulungan. Hanggat may lakas ako, hanggat may kakayahan pa ako magkamot at labanan ng mga masasamang nilalang, hindi ko pababayaan ang mga taong nangangailangan ng tulong ko. Gusto kong ako pa rin ang batang albalarya na magsisilbi nilang takbuhan, ano man ang kanilang kisarin o pinanggalingan.